Isang super bagyo na may pambihirang lakas ang nananalasa sa baybayin ng Silangang Luzon nang palayasin niya ang kanyang asawa sa sasakyan upang dalhin ang kanyang kabit sa ospital. 30 minuto ang lumipas. Bumalik siya para lamang matigilan sa isang nakakakilabot na tanawin. Sa gitna ng unos, inabandona ng isang walang pusong asawa ang kanyang misis sa Slex, desperadong makarating sa kanyang kabit na manganganak na. Iniwan niya ito upang mamatay sa walang awang gabi. Ngunit nang siya ay bumalik, ang eksenang naghihintay sa kanya ay mananatiling nakaukit sa kanyang isipan habang buhay. Ang babaeng may malambing na boses na nakilala niya noon ay muling isinilang, nagbalik na malamig, mapagmataas, at armado ng isang katotohanan na maglulugmok sa kanya at sa kanyang kabit sa isang habambuhay na bangungot. Tahimik na bumagsak ang gabi sa mga eksklusibong mansyon sa Forbes Park sa Metro Manila, kung saan ang tanging maririnig ay ang mabangis na ihip ng hangin na humahampas sa matataas na puno ng mahogany na nakahanay sa daanan. Sa loob ng isang malawak at modernong kusina, nakayuko si Elena De Leon, maingat na naglalagay ng amber na sarsa sa isang perpektong lutong Wagyu beef steak. Ang mayamang amoy ng mantikilya at mga halamang gamot ay humalo sa amoy ng truffle mashed potato at asparagus na pinapainit sa oven. Ang lahat ng ito ay paboritong pagkain ni Mateo. Tumingin siya sa eleganteng klasikong orasan sa dingding. Ang kamay ng orasan ay direktang nakaturo sa ika-9. 3 oras na ang nakalipas mula nang matapos ang karaniwang oras ng trabaho nito. Ang marangyang hapunan na matagal nang inihanda ay lumamig na, sumasalamin sa unti-unting panlalamig ng kanyang paghihintay. Bumuntong hininga si Elena, kinalag ang kanyang apron at sumalampak sa marangyang sofa sa sala, nakatitig sa madilim at binabagyong hardin. 3 taon na silang kasal, at ang pagkain ng mag-isa ay naging normal na bahagi ng kanyang buhay. Sa nakalipas na taon, naging mas madalang at walang oras ang pag-uwi ni Mateo. Ang kanyang mga tawag sa telepono ay naging mas patago, at ang pamilyar at nakakapanatag na amoy ng cedarwood na dati niyang pabango ay napalitan ng iba. Ito ang matapang na halimuyak ng pabango ng babae, iba-iba araw-araw, matamis, nakakaumay, at ganap na banyaga. Ang tunog ng susi sa pinto ay isang matalim at malamig na kaluskos. Nagulat si Elena. Mabilis na tumayo kahit medyo namamanhid ang kanyang mga binti dahil sa matagal na pag-upo. Pumasok si Mateo Santos, ang kanyang matangkad na figura ay nagdala ng lamig ng bagyo. Ang kanyang mamahaling suit ay hindi pangkaraniwang lukot at isang matamis na amoy ng bulaklak na hindi niya kilala ang naiwan sa hangin. Tiyak na hindi iyon sa kanya. Nandito ka na, malambing niyang sabi, sinusubukang itago ang pagod sa kanyang boses. Kumain ka na ba? Gusto mo bang initin ko ang hapunan? Pinaluwag ni Mateo ang kanyang necktie. Walang ingat na itinapon ang kanyang leather na briefcase sa isang upuan. Hindi man lang siya tumingin kay Elena. Matalim ang kanyang sagot. Hindi na kailangan. Kakainin ko kung anong nandyan. Umupo siya sa hapagkainan na parang isang hari na umuupo sa kanyang trono at si Elena, na parang isang magandang alalay, ay tahimik na pinagsilbihan siya. Inilalagay ang steak at mga side dish sa kanyang plato. Umupo siya sa harap nito, pinagmamasdan nitong kumain. Kumagat siya ng steak, ngumuya ng ilang beses at bahagyang kumunot ang noo. Medyo overcooked, komento niya. Kaswal ang tono na parang pinag-uusapan lang ang lagay ng panahon. Kumain ako sa bahay ng isang kaibigan noong nakaraang linggo. Mas masarap siyang magluto. Perpekto ang pagkakaluto. Napakalambot. Dapat matuto ka sa kanya. Nanigas sa ere ang kamay ni Elena na may hawak na tinidor. Isang hindi nakikitang bigat ang dumagan sa kanyang dibdib. Kaya nahirapan siyang huminga. Isang kaibigan. Sinabi niya ang mga salitang iyon nang napakanatural na parang wala lang. Naalala niya ang panahon na isinumpa nito na ang kanyang luto ang pinakamasarap sa buong mundo. Iniyuko niya ang kanyang ulo, itinatago ang panginginig ng kanyang mga labi. Sige, mas aayusin ko sa susunod. Isang nakakasakal na katahimikan ang muling bumalot, mas nakakatakot kaysa sa anumang pag-aaway. Para itong isang mapurol na kutsilyo na unti-unting hinihiwa ang kanyang puso, isang matagal at nakakamatay na sakit. Nang sandaling iyon, umilaw ang telepono ni Mateo na nasa ibabaw ng mesa dahil sa isang mensahe. Nakita ni Elena ang isang malambing na ngiti na dumaan sa karaniwang seryosong mukha nito, isang ngiti na matagal na niyang hindi nakikitang ibinibigay sa kanya. Kinuha nito ang telepono at lumabas sa may balkonahe.
Isinara ang glass door sa likod niya, pinaghihiwalay ang kanilang dalawang mundo. Kahit hindi niya marinig ng malinaw ang mga salita, ramdam niya ang lambing sa boses nito mula sa kabilang gilid ng salamin. Oo, nasa bahay na ako. Kumain ka na ba? Pagod ka ba? Huwag mo nang isipin yon. Matulog ka na. Magkikita tayo bukas. Bawat bulong ay sapat na upang durugin ang kahuli-hulihang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Umupo si Elena ng mag-isa sa malamig na hapagkainan. Pinagmamasdan ang likod ng kanyang asawa habang ibinubuhos nito ang lahat ng pagmamahal sa ibang babae. Ang malaking mansyon ay biglang naging tila isang kuweba at napakalamig. Ang mga luha na hindi niya inaasahang tutulo ay bumagsak sa kanyang mukha, pumatak sa hindi nagalaw na plato ng pagkain sa kanyang harapan. Kinaumagahan, nagising si Elena dahil sa walang tigil na pagring ng kanyang telepono. Si Mateo iyon. Ang boses nito sa kabilang linya ay naiinip, naguutos. Ang kontrata para sa Sol Real Estate ay nasa ibabaw ng desk ko sa study room. May meeting ako ng 10 a.m. Dalhin mo yan dito sa opisina ngayon din at bilisan mo. Binaba nito ang linya bago pa siya makasagot. Ang kawalang pakialam nito ay naging parang normal na reaksyon na lamang. Tiningnan ni Elena ang kanyang sarili sa salamin, pugto ang mga mata dahil sa magdamag na pag-iyak. Nagsuot siya ng isang simpleng damit. Hinanap niya ang kontrata at nagmamadaling lumabas ng bahay. Ang kumpanya ni Mateo, ang Santos Group, ay sumasakop sa mga pinakamataas na palapag ng isang kumikinang na skyscraper sa Ayala Avenue. Ang lugar na iyon ay isang monumento ng yaman at kapangyarihan, puno ng mga empleyadong nakasuot ng mamahaling suit na naglalakad ng may kumpiyansa. Si Elena, sa kanyang simpleng cream na damit, ay nakaramdam na parang isang dayuhan sa mundong hindi sa kanya. Sa kabila ng pagiging asawa ng CEO, mabibilang niya sa mga daliri sa isang kamay ang mga pagkakataong nakapunta siya roon sa loob ng 3 taon. Tiningnan siya ng mga receptionist na may halong kuryosidad at pang-uusisa, bagaman nanatili silang profesional. Mrs. Santos, pakipindot po papunta sa pinakamataas na palapag. Hinihintay na po kayo ni Mr. Santos. Tumango si Elena ng may pasasalamat at pumasok sa private elevator para sa mga executive. Nang bumukas ang pinto sa 35th floor, ang unang taong nakita niya ay hindi si Mateo, kundi isang magandang kabataang babae na nakasuot ng hapit na office dress na nagpapatingkad sa kanyang mga kurba. Nakatayo siya sa tabi ng desk ni Mateo, maingat na nag-aayos ng isang palumpon ng mababangong lili sa isang florera, isang gawain na tila karaniwan ngunit nakakabahala ang lapit sa pagiging matalik. Nang makita si Elena, ngumiti ang babae ng matamis at lumapit. Kayo po siguro si Mrs. Santos. Ako po si Janice Macaraeg, ang assistant ni Mr. Santos. Madalas po kayong ikuwento ni Sir. Ang kanyang mga salita ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa puso ni Elena. Ikinukuwento niya ako. Halos hindi nga siya makipag-usap sa akin ng maayos. Paano siya magkakaroon ng oras na pag-usapan ako sa ibang tao? Hello, nandito ako para ihatid ang isang dokumento. Magalang na sagot ni Elena, pinipigilan ang kanyang emosyon. Tinaas ni Janice ang isang kamay para ayusin ang isang hibla ng kanyang kulot na buhok. Ang kilos ay sadyang ginawa para ipakita ang isang kumikinang na platinum bracelet sa kanyang manipis na pulso. Oh, napaka-uncomfortable naman ng bagay na ito, malandi siyang nagpout. Iginiit ni Mr. Santos na bagay daw sa akin, pero hindi ako sigurado. Nanikip ang dibdib ni Elena. Namukhaan niya ang bracelet na iyon. Galing iyon sa pinakabagong koleksyon ng isang sikat na world-renowned jewelry designer. Noong nakaraang buwan para sa kanilang wedding anniversary, hinangaan niya ang isang kwintas mula sa parehong koleksyon, ngunit binaliwala iyon ni Mateo dahil masyado raw maluho at walang kwenta. Gayunpaman, nandito ang isang mas mahal na bracelet sa pulso ng kanyang assistant. Nang mapansin kung paano namutla ang mukha ni Elena, ngumiti si Janice sa sarili habang nagkukunwaring masigasig. Maupo po muna kayo. Nasa meeting po si Mr. Santos, pero malapit na po iyong matapos. Ipagtitimpla ko po kayo ng kape. Bago pa makatanggi si Elena, nagmamadali na itong pumasok sa pantry. Makalipas ang ilang sandali, lumabas siya na may dalang umuusok na kape. Habang inaabot ito kay Elena, sadyang pinanginig niya ang kanyang pulso at ang buong tasa ng mainit na kape ay natapon sa kamay at cream na damit ni Elena. Ah! Mahinang napadaing si Elena sa sakit habang namula kaagad ang kanyang kamay. Oh, I'm so sorry. Pasensya na po talaga, Mrs. Santos. Napakalampa ko. Paulit-ulit na humingi ng tawad si Janice.
bagaman isang kislap ng tagumpay ang dumaan sa kanyang mga mata. Nang sandaling iyon, bumukas ang pinto ng conference room. Lumabas si Mateo, kasama ang ilang business partners. Ang kanyang mga mata ay agad na dumapo sa eksena. Ang kanyang asawa na namimilipit sa sakit, ang damit nito na mantsado ng kape, at ang kanyang assistant na namumutla at tila nag-aalala. Agad na nagdilim ang kanyang mukha. Nang hindi humihingi ng paliwanag, sinigawan niya si Elena. Ano bang ginagawa mo? Sinusubukan lang ni Janice na maging mabuti sa'yo. Kung ayaw mo, sana sinabi mo na lang na hindi. Bakit mo gagawin sa kanya yon? Ang boses niya ay puno ng galit at pagkabigo, na parang nakagawa si Elena ng isang karumal-dumal na krimen. Tumakbo siya sa tabi ni Janice. Tinatanong ito ng may pag-aalala, ganap na binabalewala ang namumula at nasusunog na kamay ng kanyang asawa. Ayos ka lang ba? Napasok ka ba? Bumaha ang kahihiyan kay Elena, naiwan siyang walang masabi. Anumang salita ng pagtatanggol ay namatay sa kanyang lalamunan sa harap ng mga partners nito, sa harap ng kanyang mga empleyado. Inalisan siya nito ng lahat ng dignidad. Lumingon si Mateo sa kanya na ang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Ang kanyang boses ay isang mababa at mapanlait na bulong. Tingnan mo nga ang sarili mo, pupunta ka sa opisina ko ng ganyan ng ayos at gagawa ka pa ng iskandalo. Umuwi ka na. Huwag mo na akong ipahiya pa. Pagkatapos noon, tumalikod siya at malumanay na inalo si Janice, na ngayon ay nakasandal na sa kanya, na nagmumukhang biktima. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang pag-aasikaso sa kanyang mga bisita na parang hangin lang si Elena. Naiwan si Elena na nag-iisa sa malawak at malamig na pasilyo. Kumikirot pa rin ang paso sa kanyang kamay, ngunit wala iyon kumpara sa sakit na pumupunit sa kanyang puso. Tahimik niyang inilapag ang kontrata sa reception desk at umalis na tuwid ang likod at nag-iisa. Hindi siya umiyak. Naubos na ang kanyang mga luha noong nakaraang gabi. Ang kahihiyan sa opisina ay sumunog sa loob ni Elena buong araw. Bumalik siya sa malamig at walang taong bahay at umupo sa dilim, hinahayaang kainin siya ng sakit. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakaupo roon. Ang alam lang niya, nang tuluyan siyang gumalaw, gabi na at wala pa rin si Mateo sa bahay. Hindi na ito uuwi ngayong gabi. Pasuray-suray siyang tumayo at pumasok sa walk-in closet. Ang amoy ng pabango ni Janice ay nakakapit pa rin sa suit jacket na isinuot nito. Isang alo ng pagkahilo at pandidiri ang umakyat sa kanyang lalamunan. Gusto niyang itapon iyon sa basurahan. Sunugin hanggang maging abo. Ngunit sa huli, manhid niya lang itong dinala sa laundry area. Habang kinakapkapan niya ang mga bulsa, nasagi ng kanyang mga daliri ang isang piraso ng papel na maayos na nakatiklop. Bumilis ang tibok ng puso ni Elena. Isang pakiramdam ng takot ang bumalot sa kanya habang nanginginig ang mga kamay na binubuklat iyon. Isa itong ultrasound report mula sa isang prestihiyosong maternity clinic sa Metro Manila. Ang malinaw na itim na printa ay parang 1,000 maliliit na kutsilyo na sumasaksak sa kanyang mga mata. Pangalan, Janice Macaraeg. Edad, 24. Diagnosis, single intrauterine pregnancy, 32 weeks. 32 weeks, 8 buwan. Ang manipis na piraso ng papel ay biglang naging napakabigat. Dumulas ito sa kanyang mga kamay, nagpaikot-ikot sa ere bago tahimik na bumagsak sa malamig na tiled floor. Napabagsak siya. Nawalan ng lakas ang kanyang buong katawan. 8 buwan. Ibig sabihin, habang binubulungan pa siya nito ng matatamis na salita, habang nagbabahagi pa rin sila ng maiinit na gabi, nakabuo na pala ito ng anak sa ibang babae. Ang panlilinlang ay masyadong malupit, masyadong nakakadiri. Nanlabo ang kanyang paningin. 3 taon ng kasal. Tinalikuran niya ang kanyang katayuan bilang anak ng isang kilalang pamilya, iniwan ang isang magandang karera, lahat para maging suporta nito. Natuto siyang magluto, mag-ayos ng mga bulaklak, maging perpektong asawa sa paningin nito, at ito, ang lantarang pagtataksil na ito, ang kanyang gantimpala. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakaupo sa malamig na sahig hanggang sa biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Mateo na amoy alak. Nakita siya nito sa sahig, ang ultrasound report sa tabi niya, at nanigas ito. Ngunit walang kahit anong bakas ng pagkonsensya o pagkataranta sa mukha nito, kundi inis at malamig na kawalang pakialam. Pinapakialaman mo ba ang mga gamit ko? Giit nito. Ang boses nito ay isang mababang akusasyon. Tumingala si Elena.
Ang kanyang mga pulang mata ay nakatitig dito. Kinuha ang report. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit malinaw ang bawat salita. Mateo, ano to? Tiningnan ni Mateo ang papel at pagkatapos ay siya, ang kanyang ekspresyon ay walang anumang hiya. Hindi man lang siya nag-abalang itanggi. Kung ano yung nakikita mo. Buntis si Janice. Anak ko yon. Bakit? Naramdaman ni Elena ang isang mapait na lasa na umaakyat sa kanyang lalamunan. Bakit mo ginawa sa akin to? Bakit? Tumawa ng malamig at malupit si Mateo. Lumapit siya at umupo sa dulo ng kama. Tinitingnan siya nang may pang-iinsulto. Elena, tingnan mo nga ang sarili mo. 3 taon na tayong kasal at flat pa rin yung tiyan mo. Kailangan ko ng anak na lalaki na magdadala ng apelyido ko, na magmamana ng imperyong pinaghirapan kong itayo. Kaya mo bang ibigay sa akin yon? Bawat salita nito ay isang patalim na umiikot sa kanyang puso, nagpapabaha ng dugo. Kaya sa paningin nito, hindi siya hihigit sa isang makina na gawaan ng bata, at nang hindi niya magawa ang kanyang tungkulin, handang-handa itong humanap ng kapalit, kaya humanap ka ng iba na magbibigay ng anak sayo. Bulong niya. Umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. Ang pagmamahal natin, ang mga pangako mo, lahat yon kasinungalingan? Pagmamahal? Pangungutya nito. Nakakain ba ang pagmamahal? Nakakatulong ba yan para makakuha ng bilyon-bilyong kontrata? Elena, huwag kang ang inosente. Ang babaeng tulad ni Janice ang makakatulong sa career ko. Hindi ang asawa na ang alam lang gawin ay magluto. Nakalantad ang katotohanan, hilaw at nakakakilabot. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking nasa harap niya ay ang parehong lalaki na minahal niya ng buong pagkatao. Nang makita ang kanyang tahimik na pag-iyak, nawalan ng pasensya si Mateo. Tumayo ito. Nakatayo sa ibabaw niya. Naging kasing lamig ng yelo ang boses. May dalawa kang pagpipilian. Una, tanggapin mo ang papel mo bilang Mrs. Santos at tanggapin ang pag-iral ni Janice at ng anak ko. Pagkapanganak ng bata, ikaw ang magpapalaki. Tatawagin kanyang ina. Pangalawa, huminto siya at yumuko malapit sa tenga nito. Mag-anol tayo. Aalis ka ng walang kahit ano. Tandaan mo, ang bahay na to, ang kotse mo, lahat ay nakapangalan sa akin. Ang mga salita nito ay parang hatol ng kamatayan. Hindi siya binigyan nito ng daan para makatakas, kundi isang pagpili lamang sa pagitan ng kahihiyan at pagiging pulubi. Tiningnan siya ni Elena sa kabila ng kanyang mga luha. Ang dating pamilyar na mukha nito ay mukha ng halimaw at dayuhan ngayon. Ang puso niya sa sandaling iyon ay tuluyan ng namanhid. Sa mga sumunod na araw, nakakasakalang atmosfera sa mansyon sa Forbes Park. Sina Elena at Mateo ay namuhay sa iisang bubong na parang mga estranghero. Umaalis ito ng maaga at umuuwi ng gabi. Tinatrato siyang parang multo. Naging bato na ang puso ni Elena. Wala na siyang masabi dito. Nakahanda na ang mga papeles para sa annulment, naghihintay na lang ng tamang pagkakataon. Kinaumagahan, habang nagdidilig si Elena ng kanyang mga orchid sa balkonahe, lumabas si Mateo mula sa kanyang study room, nakasuot na ng eleganting suit. Maghanda ka, mamayang hapon pupunta tayo ng Tagaytay. Isa itong utos, hindi pakiusap. Lumingon si Elena, matatag ang kanyang tingin. Tagaytay, para saan? 80 kaarawan ng lola, nakalimutan mo na ba? Tanong nito na nakakunot ang noo dahil sa kanyang umano'y pagkalimot. Paano niya makakalimutan? Ang lola nito ang tanging tao sa pamilya nito na naging mabuti sa kanya, ngunit wala na siya sa mood na gumanap bilang magandang manugang. Hindi ako pupunta. Pwede kang pumunta mag-isa, matatag na sagot niya. Ang kanyang pagsuway ay malinaw na ikinagalit nito. Sumugod ito palapit. Ang malaking kamay nito ay mahigpit na humawak sa kanyang pulso. Elena, wag mong subukan ang pasensya ko. Tingin mo may karapatan kang tumanggi? Sasabihin ko sa'yo, hanggat ikaw si Mrs. Santos, tungkulin mong protektahan ang imahe ko, ang imahe ng pamilyang ito. Alam ng lahat sa pamilya na mayroon akong perpektong asawa. Gusto mo bang mapahiya ako sa harap ng mga kamag-anak ko? Imahe? Tumawa si Elena. Isang mapait at basag na tunog. Mateo Santos, mahalaga pa rin ba sa'yo ang imahe mo? Nang makipagtalik ka sa ibang babae at buntisin siya, inisip mo ba kahit minsan ang dignidad ko? Tumahimik ka, ungol nito. Humigpit ang hawak nito, dahilan para sumakit ang pulso niya.
Buhay ko yon. Wala kang karapatang husgahan ako. Pupunta ka mamayang hapon. Huwag mo akong piliting gumamit ng dahas. Binitiwan siya nito. Nag-iwan ng pula at masakit na marka sa kanyang maputlang balat. Inayos nito ang kanyang necktie at naghandang umalis. Nag-iwan ng huling malamig na utos bago tumalikod. Aalis tayo ng 2:00. Maghanda ka at magsuot ng maayos. Pinagmasdan ni Elena ang papalayong likod nito. Pinupuno siya ng matinding puot. Hindi siya kailangan nito dahil sa pagmamahal. Kailangan siya nito bilang isang magandang palamuti, isang perpektong maskara upang itago ang bulok at mapanlinlang na buhay nito. Kinahapunan, isang eleganteng itim na Mercedes-Benz ang lumabas sa mga gate ng mansyon. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay mas malamig kaysa sa aircon. Nakatingin si Elena sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang tanawin ng Metro Manila na dumadaan na parang isang tahimik na pelikula. Nakatutok si Mateo sa pagmamaneho. Ang kanyang mukha ay parang isang maskara na hindi gumagalaw. Wala silang pinag-usapang kahit isang salita. Mabigat at nakakasakal ang katahimikan. Isang news bulletin sa radyo ang sumingit sa malambing na musika. Naging seryoso ang boses ng announcer. Attention! Breaking news! Naglabas ang pag-asa ng alerto para sa isang super bagyo na maaaring magdulot ng matinding sakuna. Mabilis na lumalakas ang super bagyong Isabel at inaasahang tatama sa baybayin ng Silangang Luzon, maaapektuhan ang buong Metro Manila at mga kalapit na probinsya. Mamayang gabi, ang hanging dala ng bagyo, malapit sa sentro ay maaaring umabot sa 225 kilometers per hour, isang bagyo na may pambihirang lakas. Nakataas na ang red alert, pinapayuhan ang lahat ng residente na manatili sa loob ng bahay. Ang lahat ng sasakyan sa mga pangunahing highway ay dapat humanap ng ligtas na masisilungan kaagad. Lumingon si Elena kay Mateo. Puno ng pag-aalala ang boses niya. Narinig mo ba yon? May paparating na malaking bagyo. Baka dapat bumalik na tayo. Pwede nating tawagan ang lola mo. Tiningnan siya ni Mateo nang may pangmamaliit. Bagyo lang yan. Bakit ka nagpapanik? Natatakot ka bang mamatay? Laging nag-e-exaggerate ang mga balita. Nangako ako kay Lola na pupunta ako at hindi ko sinisira ang mga pangako ko. Pero super bagyo ito. Delikado. Nagmamaneho tayo papunta mismo doon. Sabi ko okay lang, kaya okay lang. Singhal nito, ubos na ang pasensya. Ngayon, maupo ka dyan ng tahimik at huwag mo akong guluhin. Alam ni Elena na hindi niya mababago ang isip nito. Ang katigasan ng ulo at pagiging makasarili ay nakaukit na sa pagkatao nito. Napahawak na lang siya ng mahigpit sa seatbelt. Isang hindi maipaliwanag na takot ang namuo sa kanyang sikmura. Sa labas, dumidilim na ang kalangitan, lumalakas ang hangin, nagdadala ng basa at nakakatakot na lamig. Ang biyaheng ito ay parang may masamang mangyayari simula pa lang. Bumilis ang sasakyan sa Slex, ang pangunahing daanan papuntang Tagaytay at probinsya sa timog. Ang kalangitan ay naging kulay abong tingga na parang babagsak na. Nag-iikot ang mga higanteng itim na ulap sa itaas, nagbabadya ng paparating na galit ng kalikasan. Nagsimulang humagupit ang hangin na may sobrang lakas na bugso na kahit ang mabigat na luxury sedan ay nanginginig. Pagkatapos ay pumatak ang mga unang butil ng ulan, nagsimula bilang mahinang patak bago lumakas hanggang maging isang napakalakas na buhos. Humampas ang tubig sa windshield, gumagana na sa pinakamabilis ang mga wiper. Ngunit hindi pa rin ito kayang palinawin ang kalsada. Ang visibility ay nabawasan hanggang sa ilang metro na lamang ng nakakatakot at malabong kulay abo. Mahigpit na hawak ni Elena ang kanyang bag. Nakaramdam ng paglapit ng panganib ang kanyang matigas na katawan. Sa bawat malakas na bugso, parang aangat ang kotse mula sa kalsada. Mateo, masyadong delikado to. Parang awa mo na. Humanap ka ng exit, gasoline station, kahit ano. Kailangan nating palipasin ito. Mahina ang kanyang boses dahil sa takot. Ang pagmamaneho sa ganitong lagay ay parang pagpapakamatay. Nanatiling parang bato ang mukha ni Mateo. Mahigpit ang hawak sa manibela. Naniningkit ang mga mata. Nagpipilit na makita ang kalsada. Ang bangis ng bagyo ay hindi nagpalambot sa kanyang katigasan. Malapit na ang exit. Malapit na tayo. Tumigil ka sa pag-iinarte. Sigaw nito. Matinis ang boses dahil sa inis. Ayaw niya ng ganitong panahon at ayaw niya sa takot nito. Nang sandaling iyon, sa ibabaw ng dagundong ng ulan at hagupit ng hangin, tumunog ang kanyang telepono, isang matalim at apurahang tunog. Umilaw ang screen
na nagpapakita ng isang pangalan, Ganes. Agad-agad, ang inis at katigasan ng ulo ay nawala sa mukha ni Mateo, napalitan ng walang mapagsidlang pag-aalala. Mabilis niya itong sinagot, naka-loudspeaker para makapagmaneho pa rin siya. Janice, anong problema? Biglang naging malambing ang kanyang boses, isang lambing na ilang taon nang hindi narinig ni Elena. Sa kabilang linya, narinig ang boses ni Janice na natatakot at humihikbi, putol-putol ang paghinga. Mateo, nasaan ka? Tulungan mo ako. Sobrang sakit ng tiyan ko. Nanikip ang dibdib ni Mateo. Nasaan ka? Anong nangyari? Kumalma ka at sabihin mo sa akin. Nadulas ako sa banyo. Ngayon, sobrang sakit ng tiyan ko. Tingin ko pumutok na ang panubigan ko. Umalingaw-ngaw sa kotse ang sigaw ng sakit ni Janice. Mateo, takot na takot ako. Ang baby natin. Magiging okay ba ang baby natin? Parang awa mo na. Balikan mo ako. Tingin ko manganganak na ako. Manganganak na. Ang mga salita ay tumama kay Mateo na parang kidlat. Namutla ang kanyang mukha na parang multo. Ang anak niya, ang anak na lalaki na hinihintay niya, ay isisilang na. Sa sandaling iyon, nawalan ng halaga ang lahat ng iba pa. Ang party ng kanyang lola, ang super bagyo, ang panganib sa highway lahat ay nabura sa kanyang isipan. Ang tanging nakikita niya ay si Janice na naghihirap at ang kanyang hindi pa isinisilang na anak. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Diyan ka lang. Babalikan kita ngayon din. Pabalik na ako. Sigaw niya sa telepono. Nagpapanik ang kanyang boses. Walang pag-aalinlangan. Nang walang anumang pag-iisip, gumawa si Mateo Santos ng isang kabaliwan. Bigla niyang kinabig ang manibela pakaliwa. Mabilis na lumiko ang itim na Mercedes. Gumagawa ng U-turn sa gitna ng highway, direkta sa linya ng mga kasalubong na sasakyan na natatakpan ng bumubulag na ulan. Screech! Ang ugong ng busina ng isang truck at ang ingay ng persadong pagpreno nito ay pumuno sa hangin kasama ng galit na pagmumura ng driver. Sumigaw si Elena. Ang kanyang katawan ay tumilapon paharap laban sa seatbelt. Pakiramdam niya ay lalabas ang kanyang puso sa dibdib. Mateo, nababaliw ka na ba? Tili niya. Basag ang boses sa takot. Anong ginagawa mo? Gusto mo bang mamatay? Ngunit walang naririnig si Mateo. Pula ang kanyang mga mata. Nilamon ang kanyang isipan ni Janice at ng kanyang anak. Natapos niya ang mapanganib na pagliko. Diniinan niya ang silinyador at umungol ang kotse. Pabilis pabalik sa kabilang direksyon patungong Metro Manila. Iniiwan ang ingay ng mga galit na busina at ang muntikang malagim na aksidente. Lumipad ang kotse na parang nababaliw na halimaw sa gitna ng puting kurtina ng ulan. Tulala pa rin si Elena sa nakakatakot na maniobra. Tiningnan niya ang lalaki sa kanyang tabi, ang lalaking tinawag niyang asawa. Ang mukha nito ngayon ay maskara na ng isang estranghero, maskara ng kabaliwan. Ang mga mata nito ay mapula, ang mga galaw ay baluktot sa desperasyon. Mateo, itigil mo ang kotse ngayon din, sabi ni Elena. Sinusubukang panatilihing matatag ang kanyang boses, ngunit nanginginig iyon ng traidor. Nare-realize mo ba ang ginawa mo? Muntik ka nang makabangga. Dahil sa kanya, handa mong itapon ang sarili mong buhay. Ang kanyang mga salita, sa halip na kumalma rito, ay parang gasolina sa apoy. Nakita nito ang kanyang mga pakiusap bilang isang sagabal, isang istorbo. Bawat segundong lumilipas ay isa pang segundong panganib para sa anak nito. At siya, ang legal na asawa, ay nandito at nangangaral. Manahimik ka! Sigaw nito, mas malakas pa sa bagyo sa labas. Anong alam mo? Anak ko yon, ang tagapagmana ng pamilya Santos. Mas mahalaga ba ang buhay mo kaysa sa buhay niya? Ang malupit nitong mga salita ay isang huling, brutal na saksak sa sugatang puso ni Elena. Natigilan siya, hindi makapaniwala sa naririnig. Sa paningin nito, mas mababa ang halaga ng kanyang buhay kaysa sa hindi pa isinisilang na anak ng kabit nito. Bumuhos ang luha sa kanyang mga mata, isang baha ng sakit at kawalan ng pag-asa. Nagsimula siyang magmakaawa. Mateo, parang awa mo na. Hindi tayo pwedeng magpatuloy ng ganito. Masyadong malakas ang bagyo. Madulas ang kalsada. Isipin mo ang kaligtasan natin. Tumigil ka lang at pwede tayong tumawag ng ambulansya para sa kanya. Tumawag ng ambulansya? Pangungutya nito. Tumutulo ang panghahamak sa tawa nito at maghihintay na gumapang sila habang nasa panganib ang anak ko? Hindi,
Kailangan kong makarating doon mismo. Patuloy na umabante ang kotse sa napakabilis at nakakatakot na bilis. Tumitig si Elena sa labas ng bintana. Malabo ang paligid. Nakita niya ang isang karatula para sa isang mapanglaw na bahagi ng highway, isang section na may mas kaunting sasakyan dahil sa ginagawang kalsada. Isang halimaw at hindi maisip na ideya ang pumasok sa isip ni Mateo. Tiningnan siya nito. Ang kanyang mga mata ay walang anumang init. Ang kanyang presensya, ang kanyang mga salita ay pawang nakakainis na sagabal. Kailangan niyang makarating sa ospital nang mas mabilis at baka ang pagkawala nito ay makatulong para makapag-focus siya. Screech! Diniinan niya ang preno. Nagskid ang kotse sa basang simento. Huminto sa tabi ng kalsada. Tumilapon paharap si Elena. Muntik nang tumama ang kanyang ulo sa dashboard. Bago pa siya makabawi, humarap si Mateo sa kanya. Ang mga mata nito ay mata ng isang demonyo. Ang boses nito ay kasing lamig at kasing tigas ng yelo. Bumaba ka ng kotse! Akala ni Elena ay mali ang pagkakarinig niya. Sa gitna ng super bagyong ito, sa desyertong highway na ito, pinapababa siya nito sa kotse. Ano? Anong sinabi mo? Utal niya. Isang matinding takot ang bumalot sa kanya. Sabi ko, bumaba ka sa kotse ko! Sigaw nito. Sa pagkakataong ito, hindi na tinatago ang lupit sa boses nito. Isa kang sumpa. Ang dami kong nasayang na oras dahil sayo. Ngayon, lumabas ka. Kasabay noon, tinanggal nito ang sariling seatbelt, dumukwang at binuksan ang pinto ni Elena. Pumasok ang malakas na hangin at malayelong ulan sa kotse. Hindi Mateo, hindi mo pwedeng gawin to. Kung iiwan mo ako rito, mamatay ako. Nagpapanik na sigaw ni Elena. Sinusubukang isara ang pinto, ngunit hindi siya uubra sa lakas nito. Pwes, mamatay ka! Ungol nito, umabot na sa sukdulan ang kasamaan nito. Hinawakan nito ang braso niya at brutal siyang kinaladkad palabas ng kotse. Nanlaban si Elena, pero walang silbi. Bitiwan mo ako, isa kang hayop. Walang ibang salita, buong lakas siyang tinulak nito. Dumapa si Elena sa malamig at magaspang na aspalto. Agad na binasa ng ulan at putik ang kanyang damit. Masakit ang pagbagsak, ngunit ang pisikal na sakit ay wala kumpara sa pagkawasak ng kanyang puso. Hindi pa tapos ang lalaki. Inabot nito ang loob ng kotse, kinuha ang bag ni Elena, at itinapon iyon sa kalsada sa tabi niya. Nagkalat ang mga gamit nito sa basang lupa. Tumayo ito sa tabi ng bukas na pinto, nakatingin sa kanya mula sa itaas, na parang isang diyos na tumitingin sa isang insekto. Ang boses nito, malamig at makamandag, ay humiwa sa bagyo, nakaukit sa kanyang kaluluwa. Makinig ka, Elena. Ang buhay ng anak ko ay mas mahalaga kaysa sa buhay mo. Pabagsak nitong isinara ang pinto, bumalik sa driver's seat, at umungol ang makina sa huling pagkakataon. Sumibad paharap ang itim na Mercedes, mabilis na naglaho sa puting belo ng ulan, iniwan siyang mag-isa sa mapanglaw na highway, inabandona sa buong galit ng kalangitan. Nakahiga si Elena sa aspalto, hinahagupit ng bagyo. Hindi na niya maramdaman ang lamig, hindi na niya maramdaman ang sakit. Tumingin siya sa direksyon kung saan nawala ang kotse at nagsimulang tumawa. Isa itong malungkot at mapanglaw na tunog na nawala sa alulong ng bagyo. Ang tunog ng isang pusong nawasak sa huling pagkakataon. Patuloy ang walang awang pananalasa ng ulan, ngunit walang naramdaman si Elena de Leon. Nakahiga sa simento ng SLEX, basang-basa ang damit at puno ng dumi, ang pisikal na sakit ay isang malayong alingaw-ngaw kumpara sa pighati ng isang pusong hindi na maibabalik pa. Umabot na sa sukdulan ang kawalan ng pag-asa at pagkatapos ay umatras, nag-iwan ng isang nakakatakot na katahimikan. Wala na ang mga luha. Wala nang natira para iyakan. Tumawa siya. Ang tunog ay nagsimula bilang isang mahinang panginginig sa kanyang lalamunan, bago sumabog sa isang hilaw at mapanglaw na panaghoy na humalo sa dagundong ng bagyo. Ito ang tawa ng paglaya mula sa isang katapusan. Mateo Santos. Personal mong pinatay ang asawang nagmahal sa iyo ng buong kaluluwa. Simula sa sandaling ito, patay na ang Elena na nakilala mo. Nanginginig ang mga kamay na kinapa niya ang kanyang bag. Sa isang himala, buo ang kanyang telepono, bagaman madulas dahil sa ulan. Kumislap ang screen at bumukas. Nag-scroll ang daliri niya sa kanyang mga contacts. Huminto sa isang numerong nakabaon ng malalim sa kanyang alaala, isang numero na ipinangako niya sa sariling hindi niya natatawagan pa. Ngunit pinilit siya nito.
Huminga siya ng malalim at nanginginig, saka pinindot ang call button. Patuloy ang pagring, parang mga huling pintig ng kanyang namamatay na puso. Makalipas ang ilang segundo, isang malalim at autoritatibong boses na may bahid ng pag-aalala ang sumagot. Elena? Nang marinig ang pamilyar na boses na iyon, gumuho ang kuta ng katatagan na itinayo niya sa paligid niya, ngunit hindi siya umiyak. Ang boses niya ay isang paos na bulong at kakaibang kalmado. Lolo, ako po ito. Si Elena. Elena, nasaan ka? Bakit ganyan ang boses mo? Anong nangyari sa'yo? Naging apurahan ang boses sa kabilang linya. Ayos lang po ako, sagot ni Elena. Ang mga mata ay nakatitig sa kawalan ng bagyo. Nasa Slex po ako, papuntang Metro Manila mula sa Timog, malapit sa kilometer 85. Na-stranded po ako. Hindi niya binanggit na itinapon siya mula sa kotse. Walang kahit anong salita ng pagrereklamo. Sinabi lang niya kung nasaan siya. Ang kanyang pagiging kalmado ay mas nakakapangilabot kaysa sa anumang sigaw. Sige, diyan ka lang. Huwag kang aalis. Hawakan mo lang ang phone mo. Magpapadala ako ng mga tao para sunduin ka ngayon din. Pagkatapos ibaba ang linya, yumuko si Elena sa gilid ng kalsada, niyayakap ang sarili. Tila huminto ang oras. 10 minuto, 20 minuto, nagsimulang humina ang ulan, ngunit nanatiling kasing itim ng uling ang kalangitan. Makalipas ang halos kalahating oras, bumalik ang itim na Mercedes ni Mateo Santos. Hindi siya bumalik dahil sa pagsisisi o pag-aalala sa kaligtasan nito. Pagkatapos tumawag sa ospital, at malamang na nagpanik lang si Janice at stable naman ang kondisyon nito, nabawasan ang kanyang pagkabaliw. Bumalik ang lohika, at kasama nito ang takot. Paano kung mamatay talaga siya? Paano kung may makatuklas na inabandonan niya ang kanyang asawa sa gitna ng bagyo? Malaking gulo iyon. Pangangalaga sa sarili, hindi pagmamahal, ang nag-udyok sa kanya na bumalik. Ngunit habang papalapit ang kanyang kotse sa pamilyar na bahagi ng kalsada, nanigas siya. Nanlaki ang mga mata niya sa hindi makapaniwalang tanawin sa kanyang harapan. Ang highway na kanina ay mapanglaw, ngayon ay maliwanag na parang tanghali. Isang convoy ng 5 itim na Toyota Land Cruiser. Lahat ay may opisyal na plaka ng gobyerno. Nakaparada ito sa isang perpekto at nakakatakot na linya. Ang malalakas nilang headlight ay pumuputol sa dilim, nagbibigay liwanag sa lugar. Sa paligid ng mga sasakyan ay may mga lalaking nakasuot ng maitim na suit at tactical gear, nakatayong nakabantay na may nakakakilabot na katahimikan. Ang kanilang matatalas na mata ay nagmamatyag sa paligid. Ang hangin ay pumipitik sa aura ng ganap na kapangyarihan na magpapanig sa sinuman. Ang kanyang luxury car, kumpara sa convoy na ito, ay mukhang isang murang laruan. At pagkatapos ay nakita niya ito, inaalalayan si Elena na tumayo ng isang kagalang-galang na lalaking nakasuot ng suit. Magalang nitong pinapayungan si Elena ng malaking payong. Isang makapal na coat na mukhang opisyal ang nakapatong sa kanyang mga balikat, pinoprotektahan ang maliit at basang-basang bulto nito. Maingat na binuksan ng lalaki ang pinto ng pangunahing sasakyan, isang espesyal na bulletproof na Land Cruiser, at inalalayan itong pumasok. Bago pa tuluyang sumara ang pinto, tiningnan ni Elena ang eksena. Dumapo ang tingin nito sa kanyang kotse. Nagtama ang kanilang mga mata at kinilabutan siya. Walang galit sa mga mata nito, ni sakit. Kasing lamig iyon ng sinaunang yelo, kasing kalim ng labaha na tumatagos ng direkta sa kanyang kaluluwa. Isa iyong tingin ng isang estranghero, puno ng panghahamak at ganap na kawalan ng pakialam. Sumara ang pinto. Nagsimulang gumalaw ang nakakatakot na convoy, papalayo ng tahimik at nakakapanindak, iniiwang mag-isa si Mateo Santos sa loob ng kanyang kotse. Abo ang kulay ng kanyang mukha, nakakapit ang mga kamay sa manibela, ngunit nanginginig ng hindi mapigilan. Malamig na pawis ang namuo sa kanyang noo, opisyal na plaka, at isang security team. Sino ba talaga si Elena? At ano ang inabandon ako? Isang nakakatakot at hindi pa nararanasang pangamba ang lumamon sa kanya. Pakiramdam niya ay kakatitig lang niya sa impyerno. Mabilis at tahimik na umandar ang convoy ng mga SUV, umalis ng highway papunta sa isang pribado at walang karatulang kalsada patungo sa mga bundok ng Antipolo. Ito ang pasukan sa isang highly secured na pribadong compound, isang lugar na ganap na hindi mapapasok ng publiko. Huminto ang pangunahing sasakyan sa harap ng isang malaking bahay na yari sa bato na, bagamat makasaysayan, ay naglalabas ng aura ng labis na kapangyarihan.
Ang parehong assistant ang magalang na nagbukas ng pinto para kay Elena. Nakabalot na siya ngayon sa isang mainit na wool blanket. Habang may hawak na isang tasa ng mainit na tsaa, nakakatulong para ibalik ang kaunting init sa katawan. Sa loob, binalot siya ng init mula sa malaking fireplace. Sa malaking sala, isang matandang lalaki na may puting buhok at tuwid na tindig ang nakaupo sa isang malaking inukit na upuan. Nakasuot siya ng simple at kaswal na damit, ngunit ang nakakatakot na presensya na kanyang inilalabas ay hindi maitatanggi. Ang kanyang malalalim at matatalim na mata ay puno ng matinding lungkot at purong galit habang pinagmamasdan ang kahabag-habag na kalagayan ng kanyang nag-iisang apo. Siya si Senador Arturo de Leon, isang buhay na alamat sa politika ng Pilipinas, isang dating senador at cabinet secretary na kahit retirado na ay may hawak pa ring matinding impluensya sa mundo ng politika at negosyo. Lolo, mahinang sabi ni Elena, paos pa rin ang boses. Mabilis na tumayo at lumapit si Arturo para yakapin siya. Ang kanyang yakap ay mainit at matatag. Elena, anak ko, napakalaki ng ipinagdusa mo. Hindi umiyak si Elena, tahimik lang na tumango. Ang init ng yakap ay tumutunaw sa kaunting yelo na nakabalot sa kanyang puso. Pagkatapos maligo at magpalit ng tuyo at mainit na damit, umupo siya sa harap ng kanyang lolo. Ang assistant, isang lalaking nagngangalang Dante, na siyang pinagkakatiwala ang chief of staff nito, ay tahimik na nakatayo sa tabi. Ikwento mo sa akin kung anong nangyari. Mababa ang boses ni Arturo, ngunit ang autoridad ng makapangyarihang dating senador ay nagbalik, at ikinuwento ni Elena. Nagsalita siya ng may nakakapangilabot na pagiging kalmado. Ikinuwento niya ang 3 taon nilang kasal, ang kanyang tahimik na pagtitiis. Sinabi niya ang tungkol kay Janice Macaraeg, ang ultrasound, ang 8 buwang pagbubuntis. Ikinuwento niya ang biyahe papuntang Tagaytay, ang bagyo, ang tawag sa telepono, at sa huli, kung paano siya pinalayas ni Mateo Santos mula sa kotse sa gitna ng bagyo. At tungkol sa huling sinabi nito, ang buhay ng anak ko ay mas mahalaga kaysa sa buhay mo. Sa bawat salitang binibitawan niya, lalong nagdidilim ang ekspresyon ng dating senador. Bumigat ang hangin sa kwarto, puno ng hindi mabigkas na galit. Si Dante, na nakatayo sa gilid, ay nagtiimbagang ramdam ang sarili nitong galit. Ang lakas ng loob na tratuhin nang ganyan ang prinsesa ng pamilya de Leon. Ang Santos na yon ay naghahanap ng sariling kamatayan. Nang matapos si Elena, tiningnan niya ang kanyang lolo. Ang kanyang mga mata ay hindi na mahina, kundi puno ng bagong at bakal na determinasyon. Lolo, gusto ko ng annulment. Hindi nagsalita si Arturo. Inabot lang niya at dahan-dahang pinunasan ang isang luha na nakawala at dumaloy sa pisngi ni Elena. Saka siya lumingon kay Dante. Kalmado ang boses niya, ngunit bawat salita ay bumagsak na kasing bigat ng martilyo. Dala ang galit ng isang matandang leon. Dante. Opo, Senador. Tumayo ng tuwid si Dante. Imbestigahan mo ang lahat tungkol sa batang yan, Mateo Santos. At sa babaeng yan, ang kumpanya niya, ang mga partners niya, bawat bank account. Gusto ko ng kumpletong report sa desk ko sa loob ng 1 oras. Opo, sir. At huminto sandali si Arturo. Isang malamig na ilaw ang kumislap sa kanyang mga mata. Tumawag ka sa BIR. Gamitin ang impluensya natin. Gusto ko ng agarang pag-freeze sa lahat ng assets na konektado kay Mateo Santos at sa Santos Group. Bawat account, bawat shares, bawat property. Gusto kong mawalan siya ng kahit isang kusing. Tingnan natin kung paano niya bubuhayin ang paborito niyang anak kung wala siyang pera. Ang utos ng dating senador ay pinal. Kakasimula pa lang ng paghihiganti. Pagbabayaran ni Mateo Santos ng mahal ang kalupitan at katangahan niya. Pagkatapos tumakas mula sa nakakatakot na eksena sa highway, tulalang nagmaneho si Mateo Santos. Ang imahe ng convoy ng gobyerno at ang malamig na tingin ni Elena ay paulit-ulit na nagplay sa isip niya na parang isang gising na bangungot. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na imahinasyon lang niya iyon, ngunit isang ahas ng purong takot ang mahigpit na pumulupot sa puso niya. Tumakbo siya sa maternity clinic sa Metro Manila. Pagpasok sa lobby, nakilala siya ng isang nurse. Mr. Santos, nandito na po kayo. Nailipat na po si Miss Macaraeg sa normal na kwarto. Sabi ng doktor, false alarm lang daw po, nagpanik lang po siya. Okay naman po ang baby. Pero ano? Giit ni Mateo, mabilis ang tibok ng puso, pero lumabas na po ang baby.
Babae po, 3 kilos. Ano? Babae. Natigilan si Mateo, pakiramdam niya ay binuhusan siya ng isang baldeng yelo. Isang babae, hindi lalaki. Maraming beses na nag-ultrasound si Janice. Palaging sinasabi ng mga doktor na malaking porsyento na lalaki ito. Isang alon ng mapait na pagkadismaya ang bumalot sa kanya. Pinapatay ang natitirang pag-aalala. Sinagasan niya ang bagyo, inabandona ang asawa, lahat para sa isang tagapagmana. At ang resulta ay anak na babae. Ang pakiramdam ng panlilinlang ay nagpuno sa kanya ng galit. Padabog siyang pumasok sa kwarto ng ospital. Nakahiga si Janice sa kama, mukhang pagod ngunit sinusubukan pa ring magmukhang mahina at kaawa-awa. Mateo, dumating ka, humihikbi ito. Takot na takot ako. Ngunit wala sa mood si Mateo na patahanin siya. Bakit babae? Malamig niyang tanong. Nanigas ang mukha ni Janice. Hindi ko alam, utal niya. Sabi ng doktor minsan nagkakamali ang ultrasound. Nagkakamali, unggol niya. Nagsinungaling ka sa akin. Habang nagtatalo sila, tumunog ang telepono ni Mateo. Ang Chief Financial Officer. CFO niya iyon. Naiinip niya itong sinagot. Mr. Santos, may malaking problema. Lahat po ng accounts ng kumpanya at ang personal ninyong accounts ay na-freeze. Sabi ng bangko. Utos daw po ito mula sa itaas. Wala silang ibinibigay na rason. Na-freeze? Imposible, sigaw ni Mateo. Sino ang may kapangyarihang gumawa niyan? Mabilis niyang binuksan ang kanyang banking app. Totoo nga, bawat account niya ay may nakalagay na transaction suspended. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Naalala niya ang convoy. Ang mga opisyal na plaka. Hindi ito pwedeng maging pagkakataon lamang. Tarantang denial niya ang numero ni Elena, ngunit dumiretso iyon sa voicemail. Tumawag siya ng paulit-ulit, 12-dosenang beses. Wala. Hindi sumasagot o baka blinak na siya. Nagsimulang lamunin siya ng takot. Ano ang background ni Elena? Paano siya nakapag-utos sa isang state security team? Paano niya nagawang i-freeze ang buong kayamanan niya sa isang iglap? Hinanap niya sa kanyang alaala, sa loob ng 3 taon, naging isang mabait at simpleng asawa ito. Sinabi sa kanya nito na ang pamilya nito ay simpleng mga empleyado lang ng gobyerno. Pumanaw na ang mga magulang nito at mayroon na lamang siyang isang retiradong lolo. Hindi na niya ito kinwestiyon. Ang pagiging ordinaryo at madaling kontrolin nito ang mismong dahilan kung bakit niya ito pinili. Ngayon, na-realize niya na naging tanga siya. Isang napakalaking tanga, ang retiradong lolong iyon. Gaano ba siya kaordinaryo? Napabagsak si Mateo sa upuan, basang-basa ng malamig na pawis. Pakiramdam niya ay isa siyang maliit na langgam sa harap ng isang naglalakihang bundok na hindi matitinag. Itinapon niya gamit ang sariling mga kamay ang pinakamakapangyarihang alas sa buhay niya at buong katangahang kinalaban ang isang puwersang higit pa sa kanyang imahinasyon. 2 araw ang lumipas, namuhay si Mateo Santos sa estado ng patuloy at nakakawasak na takot. Magulo ang kumpanya niya. Tumatawag ang mga partners at humihingi ng paliwanag. Sa ospital, walang humpay sa pagrereklamo at pag-iyak si Janice. Nakaupo siya sa isang bariles ng pulbura, ganap na walang magawa. Hindi niya makontak si Elena at hindi niya magawang bumalik sa bahay sa Forbes Park. Kinaumagahan, habang nakaupo siya sa kanyang opisina bilang CEO, gulong-gulo ang isip, nag-aalangang pumasok ang kanyang bagong assistant. Sir, Mr. Santos, may naghahanap po sa inyo, isang attorney Castillo. May appointment daw po siya. Castillo? Kumunot ang noo ni Mateo. Wala siyang kilalang abogadong nagngangalang Castillo, ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, hindi siya makatanggi kahit kanino. Papasukin mo. Bumukas ang pinto ng opisina at pumasok ang isang matangkad at guwapong lalaki na nakasuot ng perpektong tailored suit. Nasa early 30s siya. May matalim na mukha at nakakapasong mga mata sa likod ng rimless na salamin na naglalabas ng katalinuhan at kumpiyansa. Ang kanyang presensya ay napakalakas, kaya tila lumiit si Mateo. Mr. Santos, ako si attorney Enrique Castillo, senior partner mula sa isa sa mga pinakamalalaking law firm sa Metro Manila. Sabi niya nang may magalang ngunit nakakakilabot ng ngiti. Mauupo ako. Umupo siya sa harap ni Mateo at inilapag ang isang asul na folder sa makinis na desk. Anong maitutulong ko sa inyo, Attorney Castillo? Tanong ni Mateo. Sinusubukang panatilihin ang kanyang komposisyon.
Ngunit isang matinding pangamba ang namuo sa loob niya. Itinulak ni Attorney Castillo ang folder sa desk. Nandito ako bilang legal counsel ng kliyente ko, si Miss Elena De Leon, para pag-usapan ang proseso ng annulment ninyo. Annulment? Bagaman inaasahan na niya ito, ang mga salita ay tumama kay Mateo na may pisikal na sakit. Nasaan si Elena? Gusto ko siyang makausap ng personal. Walang intensyon ang kliyente ko na makita ka ngayon. Malamig na sagot ni Enrique. Simula ngayon, lahat ng komunikasyon ay dadaan sa akin. Inaanyayahan kitang basahin ang petition for annulment. Pinirmahan na iyan ni Miss De Leon. Nanginginig ang mga kamay ni Mateo habang binubuksan ang folder. Isa itong hindi matitinag na petisyon. At sa section ng Division of Properties, may isang simpleng linya. Kusang loob na isinusuko ni Mateo Santos ang lahat ng karapatan sa bawat ari-arian na naipundar sa panahon ng kasal. Sumabog ang kanyang galit. Kalokohan ito. Sa anong basehan? Ang kumpanyang ito, ang mga bahay, ang mga kotse. Itinayo ko ang lahat ng ito gamit ang sarili kong mga kamay. Wala siyang karapatan. Tumawa lang si Enrique, isang tunog na puno ng awa at panghahamak. Sigurado ka ba diyan, Mr. Santos? Kailangan ko pa bang ipaalala sa'yo na 3 taon na ang nakakaraan nang muntik nang malugi ang Santos Group? Sino ang nagpasok ng malaking kapital bilang anonymous investor para iligtas ka? Ang investment na iyon, kasama ang interes na kinwenta sa kasalukuyang market value. Natatakot akong hindi sapat ang ibenta ang buong kumpanya mo para mabayaran iyon. Nanigas si Mateo. Naalala niya. Isang misteryosong pagpasok ng pera ang nagligtas sa kanya sa pagkalugi. Akala niya swerte lang iyon. Isang mabait at hindi kilalang investor. Hindi niya naisip na galing iyon sa pamilya ni Elena. Nang makita ang kanyang pananahimik, ibinigay ni Enrique ang pinal na suntok. Naglabas ito ng isa pang dokumento mula sa briefcase. Baka hindi mo pa naiintindihan ang sitwasyon mo. Ito ang kopya ng utos mula sa BIR para i-freeze ang assets mo. Nakikita mo ang selyo sa ibaba? Tiningnan ni Mateo ang opisyal na selyo. Ang imahe ay parang pambambo na tumama sa kanya. BIR. Isang senador. Naging nakakatakot at malinaw ang lahat. Natalo siya, ng buong buo. Tumayo si Enrique, inaayos ang kanyang suit jacket. May 3 araw ka para pag-isipan iyan, Mr. Santos. Kung hindi ka pipirma, magkikita tayo sa korte. Pero naniniwala akong ang isang matalinong lalaking tulad mo ay alam kung anong desisyon ang makakabuti sa kanyang interes. Huminto siya sa pinto at lumingon. At isa pa. Ipinapayo kong ipa-DNA test mo ang bagong silang na batang iyon. Minsan ang pinakamalaking sorpresa ay dumarating kapag hindi mo inaasahan. Umalis si Enrique. Iniiwang mag-isa si Mateo sa malawak na opisina. Napasubsob siya sa kanyang leather na upuan. Ubos na ubos. Ang petisyon at ang utos ng BIR ay nakalatag sa kanyang desk parang 2 hatol ng kamatayan. Nawala na ang lahat sa kanya. Nanatiling hindi gumagalaw si Mateo sa kanyang opisina nang ilang oras matapos umalis si Attorney Castillo, Senador, BIR, Elena De Leon. Ang 3 salitang ito ay umiikot sa kanyang isipan. Isang buhawi ng pagsisisi na winasak ang huling butil ng kayabangan na binuo niya buong kabataan niya. Sinubukan niyang tawagan ang ilang matataas na contacts na ginastusan niya ng malaki para maging kaibigan. Ang sagot ay nakakabinging katahimikan. Hindi sinasagot ang mga tawag niya, o kung may sumagot man, magdadahilan na may meeting at ibababa ang linya. Parang isa siyang salot na iniiwasan. Narealize niya na sa pasilyo ng kapangyarihan, walang maglalakas loob na bumangga sa impluensya sa likod ng selyong iyon ng gobyerno. Ganap siyang nakahiwalay. Tumunog ang intercom sa kanyang desk. Sinagot niya iyon ng may pagod. Mr. Santos, nasa linya po si Presidente Lopez ng Sol Real Estate. I-connect ko po ba? Mahiyain ang boses ng kanyang assistant. Ang Sol Real Estate ang kanyang pinakamalaking partner, kumakatawan sa higit 40% ng kita ng kumpanya. Isang kislap ng pag-asa ang namuo sa dibdib ni Mateo. Baka matulungan siya ni Presidente Lopez. I-connect mo agad. Mr. Lopez, ako ito, si Mateo Santos. Napatawag ka. Pilit ang sigla sa boses niya. Malamig at formal ang boses ni Presidente Lopez. Mr. Santos, tumawag ako para ipaalam sa'yo na simula ngayon, formal at isahang panig na kinakansela ng Sol Real Estate ang lahat ng kontrata ng partnership sa Santos Group. Ano?
Natigilan si Mateo, umugong ang kanyang tenga. Mr. Lopez, nagbibiro ka ba? Maganda ang takbo ng proyekto natin. Bakit biglaan? Walang rason, matigas na sabi ni Presidente Lopez. Desisyon ito ng Board of Directors namin. Kokontakin ka ng mga abogado namin tungkol sa penalties sa paglabag sa kontrata. Paalam. Click. Naputol ang linya. Nanigas si Mateo. Dumulas ang telepono mula sa kanyang kamay at nahulog sa carpet. Kinansela ang kontrata. Ang pag-atras ng Sol Real ay hatol na kamatayan sa Santos Group. Bago pa niya maproseso iyon, walang tigil na tumunog ang kanyang cellphone. Mga project managers niya iyon. Mr. Santos, bad news! Nire-raid ngayon ng DOLE ang site natin sa sentro. May violations daw sa safety at nag-issue ng cease and desist order. Sir, ipinasara rin ang resort project natin. Sabi nila nasa loob daw ito ng Protected Historical Zone. Ang utos galing pa sa National Historical Commission. Sunod-sunod na tawag, bawat isa ay parang pukpok ng martilyo. Bawat proyekto, malaki man o maliit, ay ipinapasara dahil sa mga kakaiba at hindi inaasahang rason na alam niyang pinapagalaw mula sa itaas. Nanginginig niyang binuksan ang isang financial news app. Isang pulang headline ang bumungad sa kanya. Bumagsak ang shares ng Santos Group matapos mag-atrasa ng mga major partners at ipatigil ang mga proyekto. Sa ibaba nito ay ang graph na pabulusok pababa. Daan-daang milyong piso ng kanyang net worth ang naglaho sa isang hapon. Ang unang alon ng atake ay mabilis, brutal, at eksakto, walang iniwang espasyo para makapanlaban siya. Ang dating senador, ginagamit ng matandang leon ang kanyang matinding kapangyarihan para durugin siya, para burahin ang karera na isinakripisyo niya para sa lahat. Ibinagsak ni Mateo ang ulo niya pabalik, nakatitig sa kisame. Nagsimula siyang tumawa, isang mapait at baliw na tunog. Naintindihan niya na sa wakas, hindi ito laban, isa itong massacre. Habang pinapanood ni Mateo Santos ang pagbagsak ng kanyang imperyo, si Janice Macaraeg naman ay nalulunod sa pantasya tungkol sa marangyang buhay na naghihintay sa kanya pagkalabas sa ospital. Ngayon ang araw ng kanyang discharge. Nakahiga sa isang VIP suite, pinagsisilbihan ng mga nurses, kumbinsido siyang nagtagumpay na siya sa wakas. Kahit na babae ang bata na medyo nakakadismaya, naniniwala siyang sa ganda niya ay palalayawin pa rin sila ni Mateo. Nagsuot siya ng bagong designer dress, nag-makeup, at hawak ang baby habang hinihintay ang kanyang mapapangasawa. Na-imagine niya ang eksena. Papasok si Mateo na may dalang malaking bouquet ng rosas, hahalikan siya, at uuwi ang bago nilang pamilya sa isang magandang bagong mansyon na binili nito para sa kanila. Ngunit ang lalaking pumasok ay si Mateo na madilim ang mukha, mapula ang mga mata, at mukhang pagod na pagod. Walang bulaklak, walang matamis na salita. Ibinagsak lang nito ang isang duffel bag sa kama. Ipak mo na ang gamit mo. Aalis na tayo. Bakante ang boses nito. Nagulat si Janice. Mateo, anong problema? Sinong umaway sa'yo? Nagkukunwari siyang nag-aalala. Nasaan ang kotse? Hindi kita nakitang dumating. Ibinenta ko na, tuyong sagot nito. Magta-taxi tayo. Ibinenta ang kotse? Bakit? Sigaw niya nang hindi makapaniwala. Limited edition Mercedes yon, iginiit niya. At saan tayo pupunta? Nakabili ka na ba ng bahay? Ayokong tumira sa kondo. Alam mo yan. Gusto ko ng bahay na may hardin malapit sa isang magandang private school para sa anak natin. Tuloy-tuloy siya sa pagdedemand na parang karapatan niya iyon. At para sa 1-month celebration ng baby, naisip ko yung French restaurant sa Manila Peninsula. Tumahimik ka! Biglang atungal ni Mateo. Binabasag ang pantasya niya. Ang galit na ilang araw ng kumukulo ay tuluyan ng sumabog. Napatalon si Janice at nagsimulang umiyak ang sanggol. Hindi pa niya nakitang ganito kagalit ang lalaki. Sinigawan mo ako? Sinubukan niya ang dati niyang taktika. Mateo Santos. Tao ka ba? Kakapanganak ko lang sa anak mo. Mahina pa ang katawan ko. Kung hindi mo man lang ako maalagaan, wag mo akong sigawan. Napuno ng luha ang mga mata niya, ngunit wala ng epekto sa lalaki ang kanyang pag-arte. Tiningnan siya nito na may purong pandidiri. Kakapanganak sa anak ko? Sigurado ka bang sa akin ang batang yan? Ang mga salita ni Attorney Castillo tungkol sa DNA test ay umalingaw-ngaw sa isip niya, nagtatanim ng malalim na paghihinala.
Namutla si Janice. Ano? Anong ibig mong sabihin? Siyempre anak mo siya. Wala ka bang tiwala sa akin? Bahay? Party? Tumawa si Mateo, mapait na tinatawanan ang sarili. Gumising ka nga, Janice. Sasabihin ko na sa'yo. Bangkarote na ako. Na-freeze ang mga accounts ko. Malapit nang malugi ang kumpanya at kukunin na ng mga bangko ang lahat. Naiintindihan mo? Wala na akong pera. Ang mga salita niya ay parang kidlat. Natigilan si Janice. Nanlaki ang mga mata sa takot. Bangkarote? Paano? Paanong nangyari yon? Maayos ang kumpanya, ilang araw lang ang nakakalipas. Maayos? Pangungutya niya. Yun ay dahil bulag ako. Binalangga ko ang taong hindi ko dapat kinalaban kailanman. At lahat ng ito ay dahil sa'yo. Ang isang babaeng tulad mo ang nagdala sa akin dito. Lumabas ang katotohanan at nahulog ang maskara ni Janice. Ang kanyang pagiging mukhang pera ay nalantad. Anong sinasabi mo? Ako pa ang sinisisi mo? Tili niya. Wala kang kwenta, Mateo Santos. Bakit sa tingin mo sumama ako sa'yo? Dahil sa pera mo. At ngayon sasabihin mo sa aking bangkarote ka na? Paano na kami mabubuhay ng anak ko, ha? Nawalan ng masabi si Mateo. Kaya ang pagmamahal na palagi nitong ipinapangako ay puro kasinungalingan. Lumala ang pag-aaway nila, nakatawag pansin sa mga nurses at ibang pasyente. Lalo pang umiyak ang bata. Ang dating tahimik na VIP room ay naging magulo. Sa huli, dahil walang pambayad sa bill ng ospital, kailangang lunukin ni Mateo ang kanyang pride at tawagan ang lahat ng kilala niya, umuutang, tinitiis ang mga malamig na pagtanggi ng mga lalaking tinawag niya dating kaibigan. Inabot siya ng gabi bago makalikom ng sapat na pera para mailabas si Janice. Pasuray-suray na lumabas ang dalawa sa ospital. Walang bahay, walang kotse, walang pera. Ang kanilang kinabukasan ay kasing dilim ng gabi sa Maynila na bumabalot sa kanila. Pagkalabas sa ospital, napilitan si Mateo na umupa sa isang maliit, basa, at masikip na kwarto sa isang mahirap na lugar sa Tondo. Ang walang tigil na pagrereklamo ni Janice at ang walang humpay na pag-iyak ng sanggol ay nakakabaliw, ngunit ang impyerno niya ay nagsisimula pa lamang. Lunes ng umaga, pagkatapos ng biyahe sa siksikang jeep at bus, nakarating siya sa kanyang opisina at bumungad ang nakakatakot na tanawin. Maraming itim na sasakyan ng gobyerno galing sa BIR ang nakaparada sa entrance. Pagpasok niya sa lobby, hinarang siya ng dalawang ahente na nakasuot ng barong. Kayo po ba si Mateo Santos? CEO ng Santos Group? Tanong ng isa. Walang emosyon ang boses. Oo, ako nga. At sino kayo? Mabilis ang pintig ng puso ni Mateo. Inangat ng isa pang ahente ang isang opisyal na dokumento. Mula kami sa Criminal Investigation Division ng BIR. Base sa isang anonymous tip at inisyal na investigasyon, may sapat na ebidensya kami para maghinala na ang Santos Group ay nasasangkot sa malawakang tax evasion, fraud at bribery. Simula ngayon, magsasagawa kami ng full-scale audit sa kumpanya ninyo. Kailangan namin ang buo ninyong kooperasyon. Tax evasion, bribery, nablangko ang isip ni Mateo. Naging maingat siya, napakadiskreto. Paano nila nalaman, maliban na lang kung ang makapangyarihang kalaban niya ay may hawak na ng lahat ng ebidensya. Bago pa siya makareact, sinuyod ng mga ahente ang opisina. Dumiretso sila sa finance department, kinumpiska ang lahat ng accounting records ng nakalipas na 5 taon. Kinumpiska ang mga computer. Tahimik at tulalang nanonood ang lahat ng empleyado. Palipat-lipat ang tingin sa kanilang kaawa-awang CEO at sa mga ahente ng BIR. Ang aura ng kapangyarihan na maingat na binuo ni Mateo sa loob ng maraming taon ay nadurog sa isang iglap. Nakaramdam siya ng matinding kahihiyan, mas masakit kaysa sa pisikal na suntok. Mr. Santos, sumama po kayo sa amin sa head office para imbestigahan, sabi ng ahente. Walang puwang para tumanggi. Dinala siya palabas na parang kriminal. Ang interrogation room ay malamig. Umupo si Mateo sa isang bakal na upuan sa harap ng 2 bihasang investigador. Isang matalim na ilaw ang nakatutok sa kanya. Inilalantad ang takot niya. Hindi siya sinigawan ng mga ito. Sa halip, kalmado nilang inilatag ang bawat ebidensya. Isa-isa nilang binubuwag ang kanyang depensa. Mr. Santos, maipapaliwanag mo ba ang 250 milyong pisong consulting fee na ibinayad sa head ng City Planning Office noong nakaraang Marso?
May records kami na nagpapakita na ang perang iyon ay inilipat sa offshore account ng anak niya. At ang tubo mula sa real estate development na ito, bakit hindi ito nakadeclare sa financial statements ninyo? Ang estimated tax evasion ay umaabot sa mahigit 1 bilyong piso. Saan napunta ang pera, Mr. Santos? Bawat tanong, bawat numero, bawat dokumentong inilalabas nila ay malamig na katotohanan. Nandun ang mga dummy accounts, ang peking resibo, ang buong sistema ng pandaraya na binuo niya. Akala niya nakabaon na iyon habang buhay, pero nahukay nila iyon ng napakadali. Malamig na pawis ang tumulo sa likod niya. Tuyo ang kanyang lalamunan. Hindi siya makabigkas ng kahit isang salita para itanggi iyon. Alam niyang walang silbi. Huli na siya. Buong araw tumagal ang interogasyon. Nang payagan siyang umalis, gabi na. Pasuray-suray siyang lumabas mula sa gusali ng BIR. Wasak physically at mentally. Alam niyang haharapin niya ang mas malala pa sa pagkalugi. Kulungan. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit siyang ipinatawag. Nakuha ng media ang balita. Nang ibabaw ang mga headlines sa mga news sites. Imperyo ng Santos Group gumuho sa gitna ng malaking tax scandal. CEO Mateo Santos, iniimbestigahan sa panunuhol sa gobyerno. Ang karera niya, ang reputasyon niya, ang kayamanan niya lahat ng ipinagmamalaki niya ay nagiging abo, na corner siya, wala nang matatakbuhan. Habang nalulunod si Mateo sa putik ng kasong legal at utang, sa ibang mundo isang mundo na hindi na niya maaabot nagsisimula ang bagong buhay ni Elena De Leon. Nang gabing iyon, isang high-profile charity gala ang ginanap sa isang malaking ballroom sa sentro ng Makati. Isa itong event para sa mga pinakamaimpluwensyang tao sa politika, militar, at negosyo sa bansa. Walang tigil ang flash ng mga kamera. Bawat bisitang naglalakad sa red carpet ay may pangalang kayang payanigin ang ekonomiya ng Pilipinas. Biglang natahimik ang buong ballroom. Lahat ng mata, lahat ng kamera ay lumingon sa main entrance. Isang custom bulletproof na may back ang huminto. Bumaba si Attorney Enrique Castillo, napakakisig sa kanyang tuksedo. Hindi siya pumasok, kundi inikot ang sasakyan para siya mismo ang magbukas ng kabilang pinto. Isang manipis at maputlang kamay ang lumabas, sinundan ng isang eleganteng figura, si Elena De Leon. Nakasuot siya ng custom emerald green silk gown na may masalimuot na burda ng pilak. Nakahapit ito sa kanyang katawan. Ipinapakita ang perpekto niyang hubog. Ang maitim niyang buhok ay nakaayos ng elegante. Inilalantad ang kanyang mahabang leeg na napapalamutian ng kumikinang na kwintas na diamante. Simple lang ang kanyang makeup, ngunit pinatingkad nito ang gandang tila diyosa at nakakapanindak. Ngunit ang totoong nagpamangha sa mga tao ay hindi ang ganda niya, kundi ang aura niya. Wala na ang maamo at sunod-sunurang Elena na nagtatago sa likod ng asawa niya. Ang Elena ngayon ay may kalmado at matalim na mga mata. Isang malambing ngunit malayo ng ngiti, naglalabas ng hangin ng maharlikang kapangyarihan malamig at hindi matinag. Nakatayo siya doon tulad ng isang bihirang orchid na hindi pwedeng basta hawakan. Kumapit siya sa braso ni Enrique Castillo at naglakad sa red carpet. Nakakabulag ang mga kamera, ngunit nanatili siyang perpektong kalmado, nagbibigay ng maamong pagbati sa mga kilalang opisyal, mga makapangyarihang figura na pinapangarap lang makilala ni Mateo Santos. Hindi ba yan ang apo ni dating Senador De Leon? Ang tagal na niyang hindi lumalabas. Mas lalo siyang gumanda. Bati ng isang cabinet secretary na may mainit na ngiti. Miss De Leon, narinig kong napakaganda ng resulta ng tech company na ininvestan mo. Isang tunay na prodigy. Manghang komento ng isang 4-pong star general. Ngumiti lang siya at sumagot ng may kababaang loob. Ang paglitaw niya kasama si Enrique Castillo, ang sikat na abogado sa Metro Manila, ay nagdulot ng mga usap-usapan. Ang kanyang kumikinang na imahe ay naka-live broadcast sa isang national financial news channel. Sa isang masikip at maruming kwarto sa Tondo, nakayuko si Mateo Santos sa lumubog na kutson, umiinom ng murang alak, nakatono sa parehong channel ang lumang TV. Wala na siyang pakialam sa balita sa stock market. Gusto lang niyang uminom hanggang sa makalimutan ng miserable niyang realidad. At pagkatapos, nakita niya ito. Ang imahe ni Elena ay pumuno sa screen. Kasing ganda ng isang diyosa, naglalabas ng kapangyarihan sa braso ng isang kagalang-galang na lalaki. Nakangiti ito, isang tunay na ngiti na hindi niya pa nakikita dati. Crash.
Dumulas ang bote ng alak sa kanyang kamay at nabasag sa sahig. Gumapang siya papunta sa TV. Nanlaki ang mga mata sa hindi makapaniwalang nakikita. Ang babaeng iyon, ang maharlikang babaeng iyon, ay si Elena ba talaga? Ang mismong asawa na walang awa niyang inabandona sa bagyo. Narinig niya ang paghanga ng commentator. Apo ng maalamat na si dating Senador Arturo De Leon, isang magaling na investor. Ang pinakatatagong hiyas ng pamilya De Leon. Bawat salita ay karayom na tumutusok sa kanyang puso. Naintindihan niya. Naintindihan niya ang lahat. Itinapon niya ang isang walang kasing halagang diamante para pulutin ang isang walang kwentang bato. Winasak niya gamit ang sariling mga kamay, ang nag-iisang tulay na makakapagdala sa kanya sa tunay na rurok ng kapangyarihan. Isang nakakalamong pagsisisi at takot ang bumalot sa kanya. Narealize niya na hindi lang asawa ang naiwala niya. Naiwala niya ang buong mundo. Napasubsob siya sa maruming sahig, hawak ang sariling ulo, at nagpakawala ng isang desperadong alulong. Ngunit huli na ang lahat. Sa pinakamarangyang law firm sa Makati, sumandal si Enrique Castillo sa kanyang leather chair, sinusuri ng mga mata ang mga dokumentong kakarating lang mula sa assistant niya. Isa siyang lalaking may nakakamatay na kahusayan. Para sa kanya, ang perpektong paghihiganti ay hindi ang maingay at brutal na pagdurog sa kalaban, kundi ang mabagal at matalinong paghubad ng kanilang mga maskara. Hinahayaan silang mahulog sa bangin ng sarili nilang ginawa sa pinakamasakit at pinakanakakahiyang paraan. Malapit na kang matapos si Mateo Santos, ngunit ang huling alas, si Janice Macaraeg, ay hindi pa nagagamit. Attorney Castillo, ito na po ang kumpletong file tungkol kay Janice Macaraeg na hiningi ninyo, ulat ng batang assistant. Pinabayaan niya itong umalis. Binuklat niya ang mga pahina. Isang malamig na ngiti ang namuo sa kanyang labi. Ang nakaraan ng tila inosenteng batang assistant na ito, gaya ng hinala niya, ay malayo sa pagiging malinis. Kumpleto ang report. Ang tunay na pangalan ni Janice Macaraeg ay Jennifer Manalo. Lumaki siya sa isang liblib na probinsya sa Samar at huminto sa high school para makipagsapalaran sa Maynila. Pinalitan niya ang kanyang pangalan, binura ang kanyang nakaraan, at nag-imbento ng bagong pagkatao bilang isang edukadang taga-siyudad. Noong kabataan niya, nagtrabaho siya bilang guest relations officer at hostess sa mga high-end na nightclub kung saan natutunan niyang gamitin ang ganda at pagpapanggap na mahina para makahuli ng mayayamang lalaki. Ang listahan ng mga lalaking nag-sponsor sa kanya ay umabot ng ilang pahina, ngunit ang pinaka-nakakasirang detalye ay nasa huling pahina. Natuklasan ng investigador na noong panahon na di umano'y nabuo ang bata kay Mateo, palihim din siyang may karelasyon sa isang mas mayamang kasal na executive, isang Mr. Lorenzo, may-ari ng isang malaking import-export na kumpanya. Kasama sa report ang ilang candid photos ni Janice na nakakapit sa braso ni Mr. Lorenzo sa mga 5-star hotel. Ang mga petsa ng pictures ay hindi matututulang ebidensya. Sinara ni Enrique ang file. Hindi niya ilalabas ang impormasyong ito ng minsanan. Masyado itong madali. Gusto niyang magdusa si Mateo sa paghihinala na siya mismo ang humukay ng katotohanan at madurog dahil dito. Tinawag niya ang kanyang assistant. Pumili ka ng ilang pictures ni Miss Macaraeg kasama ng ibang lalaki, i-blur mo ang mga mukha at i-leak mo sa mga online gossip forums. Palabasin mong tipikal na tsismis lang ng magulong love life. Yes, sir. Tsaka, patuloy ni Enrique, mababa at kalkulado ang boses. Gumawa ka ng tsismis. Iparating mo na ang bagong silang na anak na babae ng CEO ng Santos Group ay walang kamukha sa kanya, na ang kabit niya ay nakitang kasama ng ibang negosyante. Hayaan mong kumalat iyon sa mga business circles na madalas puntahan ni Mateo. Gusto kong makarating iyon sa kanya, pero dapat magmukhang natural. Understood, sir. Gagawin ko agad. Ibinaba ni Enrique ang telepono at inikot ang upuan para tingnan ang syudad sa ibaba niya. Nakalatag na ang chessboard. Bawat galaw ay nasa kontrol niya. Mateo Santos, nagsisimula pa lang ang trahedya mo. Pagbabayaran mo bawat luha na pumatak kay Elena. Mabilis maglakbay ang chismis, lalo na sa alta sosyedad na uhaw sa eskandalo. Ilang araw lang, nakarating na ang mga bulong kay Mateo Santos eksakto sa plano ni Enrique. Nasa masikip siyang kwarto nang makatanggap ng tawag mula sa isang dating kasamahan sa negosyo. Uy, Santos, ikaw ba yan? Ang boses ng lalaki ay sobrang palakaibigan ngunit may halong pang-aasar. Nabalitaan kong may problema ang kumpanya ah. Nakakaraos naman, ungol ni Mateo. Sige na, magkaibigan naman tayo, giit ng lalaki.
Makinig ka, may narinig akong pangit na chismis tungkol sa'yo. Sabi ng mga tao, yung bagong baby mo daw, walang kamukha sa'yo. Sabi nila, yung assistant mong kabit, kasama daw si matandang Lorenzo, yung sa import company. Siyempre, hindi ako naniniwala, mga naiinggit lang, yun na nagchitsismis. Gusto ko lang sabihin sa'yo, alam mo na, in case may sumubok sirain ang pamilya mo. Sige, aalis na ako. Click. Ibinaba ni Mateo ang telepono, abo ang mukha. Siyempre hindi ako naniniwala, pero alam niya kung may usok, may apoy. Umalingaw-ngaw ang sinabi ni attorney. Castillo sa isip niya. Ipinapayo kong ipa-DNA test mo ang batang iyon. Ang binhi ng pagdududa ng maitanim ay lumago bilang isang halimaw na puno ng hinala, sinasakal ang anumang rason. Nagsimula niyang obserbahan si Janice ng mabuti. Napansin niya na tuwing nagrereklamo siya tungkol sa pagkalugi, naiinis ang mga mata nito, hindi naawa. Madali itong mairita at umiiwas tuwing tatanungin tungkol sa nakaraan nito. Ang hinala ay naging isang nakakalasong katiyakan. Kailangan niyang malaman, kinaumagahan, sinabi niya kay Janice na dadalhin niya ang bata para sa routine vaccine nito. Si Janice, abala sa paglalagay ng face mask, tinaboy lang siya. Sige, ibili mo na rin ako ng mamahaling sabaw pabalik. Binuhat ni Mateo ang sanggol, tinititigan ang maliit na mukha nito, naghahanap ng anumang pagkakahawig sa sarili niya. Wala itong kamukha sa kanya, at hindi rin kamukha ni Janice. Nanlamig ang puso niya. Hindi siya pumunta sa klinik. Pumunta siya sa isang tahimik na parke. Maingat siyang bumunot ng ilang hibla ng buhok mula sa ulo ng bata at ilan sa kanya isinilid sa plastic bag. Gamit ang huling pera niya, pumunta siya sa isang private DNA lab at nag-request ng anonymous paternity test. Nakakabaliw ang paghihintay ng resulta. Ilang araw ang lumipas habang natutulog siya. Binuklat ni Janice ang wallet niya para maghanap ng pera. Nakita niya ang resibo mula sa DNA lab. Malinaw na nakasulat ang salitang paternity test. Pak! Hinampas ni Janice ang wallet sa mukha ni Mateo. Nagising ito. Hindi na maamo at kaawa-awa ang mukha ni Janice. Nakangiwi ito sa galit. I-explain mo to, Mateo Santos. Ano to? Tili niya habang winawagayway ang resibo. Alam ni Mateo na hindi niya na ito maitatago. Umupo siya. Malamig ang boses niya. Wala kang tiwala sa akin? Tingin mo hindi mo to anak? Nagwala si Janice. Gago ka. Wala kang kwenta. Ngayong bangkarote ka na. Kami ng anak ko ang pag-iinitan mo. Lalaki ka ba? Sumugod siya, nangalmot at nanakit. Ang maliit na kwarto ay naging battleground. Mga sigaw, lagapak ng mga gamit, at iyak ng bata ang pumuno sa hangin. Umalis ka sa ibabaw ko! Unggol ni Mateo. Malakas na tinulak ang babae. Tapos na ang panlilinlang. Napasalampak si Janice sa sahig, umiiyak at nagmumura. Oo nga, nagsisisi ako. Nagsisisi akong naging tanga ako para sumama sa talunang tulad mo. Sinasayang ko ang kabataan ko sa'yo. Para saan? Para sa basurahang to. Walang kwentang asawa. Sinira mo ang buhay ko, Mateo Santos. Ang relasyong binuo sa kasinungalingan at pera ay gumuho nang mawala ang pundasyong iyon. Naging isang tahimik at nakakasakal na impyerno ang buhay sa kwarto at dumating ang araw ng paghuhusga. Isang email ang pumasok sa inbox niya. Subject, DNA test results. Huminto ang puso niya. Nanginginig ang kamay sa mouse. Kinlik niya ang naka-attach na PDF at dumiretso sa conclusion. Ang mga nakadiin na salita ay tumama sa kanya na parang maso. Base sa pagsusuri ng 24 genetic markers, ang hinihinalang ama na si Mateo Santos ay hindi ang biolohikal na ama ng bata. Ang probability of paternity ay 0%. 0%. Gumuho ang mundo ni Mateo sa perpektong numerong iyon. Hindi siya sumigaw. Isang nakakatakot na pagiging kalmado ang bumalot sa kanya. Tinitigan niya lang ang screen at nagsimulang tumawa isang basag at naghihingalong tunog. Isa siyang payaso, isang ganap na idiot. Isinakripisyo niya ang lahat. Isang asawang tunay na nagmahal sa kanya, isang makapangyarihang pamilya, ang karera niya, ang kinabukasan niya, lahat para sa isang kasinungalingan. Ang dakilang pag-ibig na akala niya ay nahanap niya ay isa palang patibong. Ang anak na hinihintay niya ay hindi kailanman nag-exist. Ang babaeng pinrotektahan niya ay isang makamandag na ahas. Tahimik niyang pinatay ang computer at naghintay. Maya-maya,
Bumalik si Janice galing sa paglalakad. Anong ginagawa mo dyan nakaupo sa dilim parang multo? Irap nito. Hindi sumagot si Mateo. Itinaas lang ang telepono. Ipinapakita ang resulta ng test. Nang makita ni Janice ang probability of paternity ay 0%, na wala ang kulay sa mukha niya, peke yan. Ginawa mo lang yan para i-frame ako. Utal niya. Ngunit traitor ang nanginginig niyang boses. Dahan-dahang tumayo si Mateo, bakante ang mga mata. Hanggang kailan mo ipagpapatuloy ang pag-arte mo? Alam na tapos na ang laro, napabagsak si Janice, kumapit sa mga binti niya at humikbi. Mateo, sorry. Nagkamali ako. Pero ginawa ko to dahil mahal na mahal kita. Natakot akong baka hindi mo ako mahalin kung wala akong anak. Mahal? Bulong ni Mateo, malademonyo ang boses. Nawala na ang pagiging kalmado at sumabog ang bulkang galit. Sinabunutan niya ito. Sabihin mo sa akin, sino ang gagong ama ng batang to? Sabihin mo, hindi ko alam. Pak! Isang malakas na sampal ang nagpabagsak kay Janice. Tumili ang sanggol. Sinira mo ang buhay ko. Sinungaling kang hayop. Nawalan siya ng kontrol, walang awang binugbog ito. Napuno ng sigaw at iyak ang maliit na kwarto. Sa huli, kinaladkad niya ito hanggang pinto at itinapon sa maruming pasilyo. Pumasok siya muli, binuhat ang umiiyak na sanggol at inihagis sa mga braso ni Janice, sinundan ng bag ng mga damit nito. Lumayas kayo. Pareho kayo. Umalis kayo sa paningin ko at huwag na kayong magpapakita sa akin. Pabagsak na sumara ang pinto. Isang malupit at pinal na pagtatapos sa kanyang sariling katangahan at trahedya. Pagkatapos palayasin sina Janice at ang bata, naging parang naglalakad na bangkay si Mateo Santos. Ikinulong niya ang sarili sa mabahong kwarto kasama ng murang alak, ngunit hindi matatakasan ang realidad. Ang huling pako sa kabaong ng Santos Group ay naibaon na. Natapos na ang investigasyon para sa tax evasion at bribery gamit ang matitibay na ebidensya. Na malamang na ibinigay ng pamilya De Leon, naglabas ang BIR ng pinal na resolusyon. Ang Santos Group ay pinagbabayad ng 60 bilyong piso para sa unpaid taxes, multas at penalties. 60 bilyong piso. Para sa dating Santos Group, mahirap iyon pero kaya. Ngunit para sa kasalukuyang baon sa utang na kumpanya, isa itong hatol ng kamatayan. Ipinatawag siya sa isang law firm na nagre-representa sa kanyang mga pinagkakautangan. Nakasuot ng gulanit na damit at amoy alak, pumasok siya sa marangyang conference room para harapin ang mga lalaking nakasuot ng eleganteng suit na nakatingin sa kanya ng may panghahamak. Mr. Santos, malamig na sabi ng head lawyer. Gaya ng alam mo, insolvent na ang kumpanya mo. Napilitan kaming mag-file para sa bankruptcy. Inilagay nila ang isang makapal na tumpok ng dokumento sa harap niya. Ito ang bankruptcy petition. Pakipirmahan dito. Nanginginig ang kamay niya sa paghawak ng ballpen, ang parehong ballpen na ginagamit niya noon para pumirma ng mga kontrata, ngayon ay ginagamit para pirmahan ang death certificate ng sarili niyang kumpanya. Tiningnan niya ang linya na nagsasabing legal representative, Mateo Santos. Ipinikit niya ang mga mata at inilagay ang isang mahina at nanginginig na pirma. Ang mga sumunod ay puro malabo at malamig. Kinandado ng mga sheriff ang head office ng kumpanya. Ang kumikinang na brass sign ng Santos Group ay binaklas mula sa pader. Nilagyan ng white tape ang mga glass doors. Opisyal na tinatapos ang dating maluwalhating imperyo. Pinayagan si Mateo na bumalik sa kanyang opisina sa huling pagkakataon. Walang tao sa gusali. Umalingaw-ngaw ang mga hakbang niya. Pumasok siya sa dati niyang opisina, ang simbolo ng tagumpay niya na may panoramic view ng Maynila kung saan naramdaman niya dati na siya'y hari. Lahat ay naging abo. Wala na siyang dapat ipak. Kinuha niya lang ang nag-iisang picture frame sa desk niya, ang wedding photo nila ni Elena. Nakangiti ito doon, isang maliwanag at masayang ngiti. Nakangiti rin siya, ngiti ng isang panalo. Hinaplos niya ang mukha nito sa litrato, at sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, umiyak siya. Naiwala niya na ito habang buhay. Paglabas ng gusali, nakatanggap siya ng isa pang tawag. Ang bangko. Ang mansyon sa Forbes Park, ang sports car niya, ang mga huling natitirang ari-arian niya, lahat ay isusubasta para bayaran ang mga utang niya. Opisyal na siyang walang bahay at walang pera. Nakatayo siya sa gitna ng siksikan at maingay na Maynila. Nawawala at hindi nakikita. Nahulog siya mula sa pinakamataas na tuktok, papunta sa pinakamalalim na bangin,
at alam niyang hindi pa ito ang katapusan. Ang kwartong nirentahan ni Mateo ay nasa isang madilim at basang eskinita sa Tondo, isang lugar para sa mga manggagawa, informal settlers, at mga nawasak na pangarap. Ang hangin ay amoy mantika, amag, at kawalan ng pag-asa. Para sa isang lalaking tumira sa Forbes Park, ito ang pinakamasahol na kahihiyan. 3 araw na siyang late sa renta. Kinaumagahan, nagising siya sa malakas na kalabog sa pinto. Bang! 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 Hoy Santos na walang pambayad, buksan mo tong pinto. Landlady niya iyon. Isang malaking babae na palengkera. Napilitan siyang buksan ito. Anong ingay to? Unggol niya. Sinusubukang hawakan ang huling natitira niyang dignidad. Nakapamaywang ang babae. Anong ingay? 3 araw ka ng late sa renta. Balak mo bang tumakas ng hindi nagbabayad? Magbabayad ako. Magbabayad ako. Bigyan mo lang ako ng ilang araw pa. Mahinang pagsisinungaling niya. Ilang araw pa. Bunganga ng babae. Nabalitaan ko na yung tungkol sa'yo. Ang bankrupt na CEO. Isang tunay na patay gutom. Saan ka kukuha ng pera? Magnanakaw ka? Parang sampal sa mukha niya ang mga salita. Namula siya sa galit pero wala siyang masabi. Wala akong pakialam. Deklarasyon ng babae. Kung walang pera ngayon, lumayas ka. Hindi ako nagpapatakbo ng charity para sa mga talunang tulad mo. Pumasok ito sa kwarto at nagsimulang itapon ang mga natitira niyang gamit, ilang gulanit na damit at manipis na kumot sa pasilyo. Lumayas ka! Lumayas ka at huwag ka nang babalik. Nanigas si Mateo, pinapanood na itapon na parang basura ang buhay niya. Siya, isang lalaking nag-uutos sa mga boardrooms noon, ay pinapalayas at pinapahiya ng isang landlady sa squatters area. Ang malupit na ironiya ay mas masakit pa kaysa sa pagkawala ng yaman niya. Magsisisi ka rito, sirit niya. Isang walang kwentang banta. Oo, takot na takot ako. Pang-aasar nito bago pabagsak na isinara ang pinto at kinandado. Naiwan siya sa maruming pasilyo kasama ang kanyang mga basura. Tinitingnan ng mga kapitbahay na may halong awa at pandidiri. Tahimik niyang inayos ang mga gamit sa isang punit na bag at naglakad palabas ng eskinita. Wala siyang pupuntahan. Opisyal na siyang palaboy sa mga kalsada ng Maynila. Naging impyerno ang mga sumunod na araw. Nagpalaboy-laboy siya sa mga kalsada kapag umaga. Nakikihalubilo sa mga tao para itago ang kahihiyan. Sa gabi, natutulog siya sa ilalim ng tulay o sa mga parke. Kumakain siya ng tirang pagkain mula sa basurahan ng mga restaurant, nakikipag-agawan sa mga asong kalye para sa tira-tira. Isa na siyang tunay na pulubi marumi, gulanit, at mabaho. Ngunit sa lalim ng kanyang desperasyon, isang ideya ang pumasok sa isip niya. Elena, siya lang ang makakapagligtas sa akin. Kung maaawa lang ito sa kanya, baka mabigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Nangalap siya ng ilang barya at pumunta sa isang internet cafe. Hinanap niya ang pangalan nito. Nakakagulat ang mga lumabas. Hindi lang ito apo ng dating senador. Isa itong napakagaling na CEO ng isang matagumpay na tech startup, isang sumisikat na pangalan sa industriya. Ang head office ng kumpanya nito ay isang kumikinang na glass tower sa BGC, isang monumento ng kapangyarihan at yaman na itinapon niya noon. Pumunta siya roon araw-araw. Nagtago siya sa kabilang kalsada. Nagmamatyag. Inaaral ang routine nito. Ngayon, gagawa siya ng hakbang. Naghintay siya ng ilang oras. Kumakalam ang sikmura sa gutom. Sa wakas, lumabas ang itim na Maybach nito mula sa basement parking. Siya na iyon. Hindi na nag-isip. Tumakbo siya papunta sa gitna ng kalsada. Direkta sa sasakyan. Screech! Huminto ang kotse ilang pulgada mula sa kanyang mga tuhod. 2 bodyguard na nakabarong ang bumaba mula sa nakasunod na SUV at agad siyang hinawakan. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Hindi nanlaban si Mateo. Nakatitig lang siya sa heavily tinted na bintana sa likod kung saan alam niyang nakaupo si Elena at ginawa niya ang isang hindi maisip na bagay. Lumuhod siya. Ang mapagmataas na lalaking dating tumitingin sa mundo mula sa itaas ay nakaluhod ngayon sa malamig at matigas na aspalto. Elena! Elena! Alam kong nandyan ka. Parang awa mo na. Kausapin mo ako. Paos at desperado niyang sigaw. Huminto ang mga tao para manood. Bumusina ang mga sasakyan. Umaagos ang luha sa mukha niya. Elena, nagkamali ako.
Alam kong nagkamali ako. Naging halimaw ako. Patawarin mo ako. Parang awa mo na. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Umiyak siya. Inihampas ang ulo sa simento hanggang sa magpasa at dumugo ang noo niya. Saktan mo ako. Sigawan mo ako. Gawin mo kung anong gusto mo. Pero huwag mo akong balewalain. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka, Elena. Ang kaawa-awa niyang pakiusap ay umalingaw-ngaw sa abalang kalsada, ngunit nanatiling sarado ang pinto ng kotse, kasing lamig at kasing tahimik ng puso ng babae sa loob. Sa gitna ng gulo at bulungan ng mga tao, bumukas din sa wakas ang pinto sa likod ng Maybach. Isang kumikinang na silver na heels ang tumapak sa simento, sinundan ng isang bisyon ng biyaya. Lumabas si Elena. Nakasuot siya ng simple at eleganteng white silk dress sa ilalim ng isang cashmere coat. Ang hangin sa hapon ay dahan-dahang nagpalipad sa ilang hibla ng buhok niya. Sa ilalim ng streetlights, ang mukha niya ay napakaganda ngunit kasing lamig at kalayo ng isang rebultong marmol. Tiningnan niya ang miserableng lalaking nakaluhod sa kanyang paanan. Isang malupit at perpektong kontrast ng bago nilang realidad. Lumabas si Enrique Castillo mula sa passenger side at tahimik na tumayo sa tabi niya, isang tapat na tagabantay. Tumingala si Mateo sa kabila ng luha. Elena. Basag ang boses niya, may bahid ng pag-asa. Lumabas ka para makita ako. Isang mahina at walang tuwang ngiti ang sumilay sa labi ni Elena. Nang magsalita siya, malambot ang boses niya, ngunit hiniwa siya nito hanggang buto, mas malamig pa sa hanging amihan. Tumayo ka, Mateo. Dinudumihan mo ang simento. Ang mga salita niya ay walang galit o poot, kundi purong malamig na pagbabaliwala. At ang pagbabaliwalang iyon ang pumatay sa natitirang kislap ng pag-asa sa loob niya, na natili siyang nakaluhod, umiiling. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo ako pinapatawad. Ginawa niya ang pinakahuling desperadong pag-arte. Elena, naging tanga ako. Nalinlang ako ng bruhang yon. Nagsisisi ako araw-araw. Parang awa mo na. Maniwala ka sa akin sa huling pagkakataon. Nakikinig lang si Elena ng walang emosyon, hanggang sa maubos nito ang mga kaawa-awang pakiusap. Saka siya nagsalita. Ang kapatawaran ko? Huminto siya. Nagtama ang kanilang mga mata. Hindi ka karapat-dapat doon. 4 na simpleng salita. Isang pinal na suntok. Bakit? Humikbi si Mateo. Nawala na ang lahat sa akin. Naparusahan na ako. Ano pa bang gusto mo sa akin? Naparusahan? Napatawa ng mahina at malungkot si Elena sa katangahan nito. Mateo, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Lahat ng nangyari sa'yo ay hindi dahil sa akin. Iyon ang resulta ng sarili mong kalupitan, ng sarili mong mga desisyon. Humakbang siya palapit, tumalim ang boses niya. Nang sandaling palayasin mo ako sa kotse sa gitna ng bagyo, para iligtas ang kabit mo at ang anak niya sa labas, tapos na ang lahat, ang pagmamahal natin, ang kwento natin. Lahat iyon ay namatay na sa SLEX, tinalikuran niya ito. Hindi na handang tingnan pa siya kahit isang segundo. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin kailanman. Sa susunod, hindi na mga bodyguard ko ang magpapalayo sa'yo. Pumasok siyang muli sa kotse. Ipinagbukas siya ni Enrique ng pinto at saka sumakay sa sariling pwesto. Tahimik na umandar ang Maybach. Iniiwang mag-isa si Mateo Santos na nakaluhod sa kalsada, ang kanyang desperadong paghikbi ay nilamon ng walang pakialam na syudad. Ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang saktan ang kalaban, kundi ang iparamdam sa kanya na sa mundo mo, hindi na siya nag-e-exist. Pagkatapos palayasin ni Mateo, naging lagalag at bangungot ang buhay ni Janice. Naubos ang ipon niya. Ang ganda niya. Natanging puhunan niya ay kumupas dahil sa stress ng kahirapan at pagiging single mother. Nabuhay siya sa paghihirap. Madalas ibinubuhos ang inis sa inosenteng bata na ang iyak ay sumisira sa nerves niya. Ang tanging pag-asa niya ay mahanap ang tunay na ama ng bata, ang mayamang si Mr. Lorenzo. Alam niyang hindi sila tatanggapin nito, pero kailangan niya ng sustento. Kung makakakuha siya ng malaking pera, makakapagsimula siya ulit. Ilang araw niyang inabangan ito at sa wakas, na-corner niya ito sa parking lot ng isang exclusive golf club. Mr. Lorenzo, sigaw niya, humarang sa harap ng kotse nito habang buhat ang bata. Namutla si Mr. Lorenzo, isang malaking middle-aged na lalaki. Anong ginagawa mo rito? Sinabi ko sa'yo na, huwag mo na akong kokontakin. Hindi mo kami pwedeng iwan na lang, hikbi niya. Anak mo to.
Tingnan mo, hindi mo pwedeng iwan ang sarili mong anak. Habang nagtatalo sila, isang matinis na boses ng babae ang sumingit. Ah, ganoon ba? Ang kapal naman ng mukha mo, malanding babae. Isang marangyang manamit at punong-puno ng diamante na babae ang nasa likod nila, napapaligiran ng 4 na malalaki at nakakatakot na lalaki. Siya, si Mrs. Lorenzo, kilala sa pagiging malupit. Sweetheart, ako utal ni Mr. Lorenzo. Pak, malakas na sinampal ito ng babae. Huwag mo akong ma-sweetheart, taksil na baboy. Saka siya bumaling kay Janice. At ikaw, may lakas ng loob kang akitin ng asawa ko at i-extort siya gamit ang isang bata? Napaatras si Janice sa takot. Ma'am, parang awa nyo na, hindi po ganoon. Inosente ang bata. Wala akong pakialam kung inosente ang bata. Pero alam kong ikaw hindi, pangungutya ni Mrs. Lorenzo. Ginagamit mo yung magandang mukha mo para manira ng pamilya, di ba? Sumenyas siya sa mga tauhan niya na agad na hinawakan si Janice. Binabalewala ang sigaw nito. Aba, ngayon, aalisin ko na, yang mukha mo. Tingnan natin kung sino pa ang maakit mo. Mula sa bag niya, naglabas siya ng matalim na cutter. Hindi! Parang awa nyo na, wag! Tili ni Janice. Pero huli na. Gamit ang malamig at matatag na kamay, hiniwa ni Mrs. Lorenzo ang pisngi ni Janice. Isang daloy ng dugo, isang nakakakilabot na tili, at tapos na. Tahimik niyang pinunasan ang talim. Itinapon ang umiiyak na sanggol kay Janice na bumagsak sa lupa at umalis kasama ang mga tauhan. Iniiwan si Janice na namimilipit sa sarili nitong dugo. Ang ganda niya, ang sandata na ginamit niya buong buhay, ay nawala na habang buhay. Ang kinabukasan niya ay magiging puno ng sakit, kahihiyan, at walang katapusang bangungot. Sa ilalim ng isang flyover, nanginginig si Mateo Santos sa gulanit niyang coat. Butot balat na siya at mukhang naghihirap. 2 araw na siyang hindi kumakain. Nawala na ang lahat ng pride. Napalitan ng pagnanasang mabuhay. Pasuray-suray siyang pumunta sa isang malapit na night market, hindi para bumili ng pagkain, kundi para maghanap sa mga basurahan sa likod ng mga stalls. Habang nangangalkal sa basura, nakita niya ang isang pamilyar na bulto na nakayuko sa madilim na sulok. Si Janice. Mas malala pa ang hitsura niya kaysa sa kanya. Isang nakakatakot at malaking peklat ang nasa gilid ng kanyang mukha. Ang mga mata niya ay blanko, puno ng patay, at mapuot na liwanag. Namamalimos siya, pero tinatakasan siya ng mga tao dahil sa mukha niya. Isang mabait na dalaga ang naawa sa umiiyak na sanggol at binigyan si Janice ng isang mainit na tinapay. Nagningning ang mga mata ni Mateo na parang isang gutom na hayop. Sumugod siya. Akin na yan. Ungol niya, sinusubukang agawin ang tinapay. Mahigpit itong niyakap ni Janice. Hindi, akin to. Lumayo ka. Mamamatay na ako sa gutom. Akin na sabi. Isang kaawa-awa at pangit na away ang nangyari sa maruming semento. Ang 2 tao na nagplano ng kinabukasan na magkasama ay ngayon ay nagkakalmutan at nagmumurahan para lang sa isang pirasong tinapay. Sinira mo ang buhay ko. Tili niya habang kinakalmot ang mukha nito. Nagsinungaling ka sa akin. Ikaw ang sumira sa akin. Sigaw naman nito habang sinasabunutan siya. Nagpagulong-gulong sila sa lupa, parang mga mabangis na hayop, hanggang sa may 2 security guard na tumakbo at hinampas sila ng batuta. Alis dyan mga baliw na pulubi. Nasasaktan at talo, pinilit nilang tumayo at tumakbo sa magkasalungat na direksyon. 2 miserableng tao na naglaho sa madilim at walang awang mga eskinita ng syudad. Ang makasalanan nilang pag-ibig ay natagpuan ang marumi at kaawa-awang katapusan nito. 1 taon ang lumipas, maganda ang panahon sa Maynila. Sa isang tahimik at eleganteng tea room, nakaupo si Elena De Leon sa harap ni Attorney Enrique Castillo. Sa mga taong lumipas mula nang maanul siya, hinawakan niya ang tech division ng kanyang pamilya at dahil sa sariling talino at determinasyon, ginawa niya itong isang global powerhouse. Isa siyang iginagalang at tinitingalang leader. Sa buong panahong iyon, nanatiling tahimik at matatag na presensya si Enrique, isang kaibigan, isang confidant, isang partner. Ang relasyon nila ay lumago ng mabagal at natural, binuo sa matibay na pundasyon ng tiwala at pag-unawa. Hinawakan nito ang kamay niya, mainit at matatag ang haplos. Elena, malambot nitong sabi, napatunayan mo na sa mundo kung gaano ka katatag, pero sana alam mong sa akin, hindi mo laging kailangang maging matatag. Matagal kitang hinintay, Elena.
At kaya kong maghintay kahit gaano katagal. Tiningnan siya ni Elena. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, isang tunay at payapang ngiti ang namukadkad sa kanyang mukha. Kasing liwanag at kasing init iyon ng araw, pinapawi ang mga huling anino ng kanyang nakaraan. Kinaumagahan, pabalik sa kanyang magandang opisina bilang CEO, binabasa ni Elena ang araw-araw na news summary na inihanda ng kanyang assistant. Tiningnan niya ang mga headlines. Isang global summit, pagbabago sa stock market, bagong infrastructure project ng syudad. Tapos, isang maliit na artikulo na nakatago sa gilid ng local news section ang nakakuha ng atensyon niya. Ang headline, Palaboy, inaresto sa panggugulo. Ang maikling balita ay nagsasabing isang lalaking walang tirahan, si Mateo Santos, ay inaresto dahil sa pagnanakaw sa isang tindahan at paggawa ng iskandalo. Nakasaad din na mukhang may sakit ito sa pag-iisip dahil sa matagal na pag-abuso sa alak. Binasa ni Elena ang pangalan. Ang pangalang dati sumira sa mundo niya at wala siyang naramdaman. Walang tuwa, walang awa, walang galit, wala talaga. Isa na lang siyang lalaki sa dyaryo, isang walang kwentang balita. Hindi mas mahalaga kaysa sa maliit na pagbagsak ng stock market. Ang pinakamatinding paghihiganti, ang pinakakumpletong katapusan, ay ang makalimot ang ibaon ng isang tao sa nakaraan ng buong buo na hindi na siya nag-e-exist sa kasalukuyan mo. Tahimik na inilipat ni Elena ang pahina. Ang isip niya ay nakatuon na sa estratehiya ng kumpanya para sa susunod na quarter. Tumayo siya at naglakad papunta sa glass window, pinagmamasdan ang pagsikat ng araw sa ibabaw ng kumikinang na syudad ng BGC. Isang maliwanag at walang hanggang kinabukasan ang naghihintay sa kanya. Ang nakaraan, sa wakas, ay tunay na patay na.